Tapos na ang 5 taong sentensya ng asawa ko sa kulungan, at buong angkan namin ay hinuhusgahan at nilalait siya. Mag-isa akong nagmaneho ng 200 kilometro para sunduin siya. Pagkasakay niya sa sasakyan, agad siyang nagsalita. "Wag muna tayong umuwi. May kailangan muna akong kausapin. May 40 milyong piso pa tayong dapat kunin." Ako si Teresa Villanueva, 38 taong gulang. Kung walang nangyaring trahedya 5 taon na ang nakararaan, marahil hanggang ngayon ay isa lamang akong ordinaryong may bahay. Papasok sa trabaho sa umaga, mag-aasikaso ng hapunan sa hapon, at tutulong sa mga takdang aralin ng anak ko sa gabi. Ngunit mula ng araw na pusasan at isakay ang asawa ko sa presinto habang pinag-uusapan ng mga tsismosang kapitbahay at tinitingnan ng malamig ng aming mga kamag-anak, tila nahati sa dalawa ang buhay naming mag-ina. Ang kalahati ay ang mga araw noon kung kailan buo pa ang pamilya at umaalingaw-ngaw pa ang tawanan sa aming maliit na bahay. Ang natitirang kalahati ay ang 5 taon na nagtrabaho ako habang nagpapalaki ng anak, nagbabayad ng utang, at natutong tumayo sa sarili kong mga paa, sa gitna ng panlalait ng mga mismong taong dating tinatawag ang asawa ko na pag-asa at dangal ng aming angkan. Ang asawa ko ay si Roberto Robert Villanueva. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Bago mangyari ang lahat, siya ang Chief Operating Officer ng Agricold Logistics, isang kumpanya sa probinsya na nag-aalok ng transportasyon at cold storage para sa agrikultura. Hindi ito isang dambuhalang korporasyon, ngunit nagbigay ito ng matatag na trabaho sa higit 100 manggagawa. Ang kumpanya ay dalubhasa sa pagbiyahe, pag-aayos, at pag-iimbak ng mga gulay at prutas mula sa mga sakahan sa buong rehiyon. Noong mga panahong masagana pa ang negosyo, walang patid ang biyahe ng mga truck ng kumpanya araw at gabi. At ang asawa ko ay halos sa trabaho na natutulog kasama ang kanyang mga tsuper at mekaniko. Hindi siya magaling sa mabubulaklak na salita, pero napakaresponsable niya at malaki ang pagpapahalaga sa pakikisama at utang na loob. Maraming manggagawang gipit ang pinayagan niyang magbale ng sahod, at may mga inabunuhan pa siya noong naospital ang mga kapamilya nila. Kaya naman, nang pumutok ang iskandalo, hindi ako makapaniwala na ang lalaking iyon ay magiging isang sakim na kriminal gaya ng sinasabi ng mga balita. 1 taon bago ang insidente, sumali ang Agricold sa isang malaking proyekto ng gobyerno para magpatayo ng mga interprovincial cold storage chain. Nabigyan ng kumpanya ng paunang pondo na halos 6 milyong piso upang bumili ng mga kagamitan, mag-renovate ng mga warehouse at mag-testing ng operasyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, natuklasan ng mga awtoridad na isang malaking bahagi ng pondo ang inilipat sa ibang mga proyekto na labas sa napagkasunduan. Ilang mga progress report din ang napatunayang peke. Ang taong direktang pumirma sa mga fund transfer at nag-aproba ng mga pinal na dokumento ay walang iba kundi ang asawa ko. Ang hatol ng korte ay siya ang may pinakamataas na pananagutan. Kahit na napakasalimuot ng kaso at maraming butas, isa lang ang naiwan sa isip ng publiko: ninakaw ni Robert Villanueva ang pondo ng proyekto, ginamit sa ilegal na paraan, at kailangan niyang pagdusahan ito ng 5 taon sa bilibid. Kaagad pagka-aresto sa kanya, biglang nagbago ang pakikitungo ng buong angkan namin at nanlamig ang buong katawan ko sa bilis nito. Ang mga kamag-anak na dating tumatawag sa kanya para magpaayos ng bahay, maghanap ng trabaho para sa mga anak nila, o umutang pang negosyo, ay isa-isang umiwas sa amin. Sa family group chat, hindi na nabanggit ang pangalan niya. Tuwing may padasal o anibersaryo ng kamatayan ng mga ninuno, tinitingnan kami ng mga tao nang may awa na hinaluan ng pandidiri na para bang nakakahawa ang aming kahihiyan kung uupo sila malapit sa amin. Ang pinakamalupit sa lahat ay si Tito Carlos Villanueva, ang panganay na kapatid ng biyenan ko. Siya ang namamahala sa ancestral house ng pamilya at nasanay na siya ang nasusunod sa lahat ng desisyon, kaya ang salita niya ang nagsisilbing batas sa angkan. Isang beses, sa gitna ng isang malaking salo-salo para sa padasal, ibinaba niya ang kanyang kape at malamig na nagdeklara: walang apo ang pamilyang ito na nagngangalang Roberto. Pinili niyang maging kriminal, kaya huwag na siyang kumilala sa mga ninuno natin. Nakaupo ako hindi kalayuan, at sa bawat salitang binitiwan niya, nanlalamig ang mga kamay ko. Gusto kong tumayo at lumaban, pero nang makita ko ang mga biyenan ko na nakayuko lang, nilunok ko ang sakit sa lalamunan ko. Kung tama ba o mali ang asawa ko, batas na ang humusga roon.
Hindi ako pwedeng gumawa ng eskandalo sa harap ng altar ng aming pamilya dahil lang sa isang salita. Ngunit mula sa sandaling iyon, naunawaan ko na sa paningin ni Tito Carlos, ang asawa ko ay hindi na kapamilya kundi isang dumi na dapat burahin. Mas masahol pa ang anak niyang si Kevin. 35 anyos na si Kevin, pero wala pa ring maayos na trabaho. Nagtatayo ng sari-sari store tapos malulugi, magi-invest online tapos masiskam. Dati, tuwing ginagawang ehemplo ng mga kamag-anak ang asawa ko dahil sa sipag nito, tahimik lang si Kevin, pero nakasimangot. Nang makulong si Robert, tila nakahanap si Kevin ng pagkakataong ilabas ang lahat ng inggit na naipon niya sa loob ng maraming taon. Tuwing nagkikita kami, lagi siyang nagpaparinig na dapat daw ay makipaghiwalay na ako para hindi ako matawag na asawa ng ex-convict. Minsan, pinadalhan pa niya ang anak kong babae ng lumang artikulo tungkol sa kaso ng tatay nito. Noong panahong iyon, mahigit 10 taong gulang pa lang si Angel. Dala-dala ng bata ang cellphone sa harap ko, umiiyak, at nagtatanong kung bakit tinawag ni Tito Kevin na manloloko ang tatay niya. Inabot ako ng ilang buwan bago ko napakalma ang isip ng anak ko. Kahit ganoon, sa eskwelahan ay may ilang mga bata na nakarinig ng usapan ng mga matatanda at tinutokso si Angel dahil sa kanyang ama. Mula sa pagiging masayahing bata, naging tahimik si Angel at laging umiiwas kapag may nagtatanong tungkol sa pamilya namin. Ang mga sugat na iyon ay hindi nakikita sa balat, pero alam kong bumaon ito ng malalim sa puso ng anak ko. Noong Miyerkules ng hapon na iyon, habang nag-aayos ako ng mga resibo sa accounting department ng pinagtatrabahuan ko, biglang nag-ring ang cellphone ko. Isang opisyal mula sa provincial jail ang nasa kabilang linya. Matapos kumpirmahin ang aking impormasyon, ipinaalam niya na matatapos na ang sentensya ng asawa ko sa Biyernes ng umaga. Natigilan ako, hawak-hawak pa rin ang ballpen sa ibabaw ng mga papeles. Sa mga huling dalaw ko, hindi kailanman sinabi ng asawa ko ang eksaktong petsa ng paglaya niya. Sinabi lang niya na hindi pa tapos ang proseso at nagbilin na huwag akong maghintay o maghanda ng kahit ano. Ipinaliwanag ng opisyal na mismong si Robert ang humiling na ilihim ang petsa ng paglaya niya, pero sa huling sandali ay ibinigay pa rin ang numero ko bilang tanging contact person. Matagal akong nakaupo ng tahimik bago ko binuksan ang group chat ng aming angkan. Nagpadala ako ng mensahe na lalaya na si Robert sa Biyernes ng umaga at ang distansya mula sa bahay hanggang sa kulungan ay mahigit 200 kilometro. Tinanong ko kung sino ang pwedeng sumama sa akin at mag-reply na lang. 1 oras ang lumipas. Walang sino man ang sumagot. Hanggang sa nag-reply si Tito Carlos. Kumpleto naman kamay at paa niya. Mag-commute na lang siya pauwi. Huwag mo nang gawing magarbo para hindi isipin ng ibang tao na ipinagmamalaki siya ng pamilyang Villanueva. Sumunod agad si Kevin. Kung gusto mong magpakabayaning asawa, Ate Tess, edi pumunta ka. Kailangan pa naming mabuhay. Walang gustong tumayo sa harap ng kulungan para magpa-picture. Binasa ko iyon na may kakaibang kapayapaan sa puso ko. Siguro, matapos ang 5 taon, sapat na ang mga malulupit na salitang narinig ko para hindi na ako madaling maiyak. Nag-reply lang ako ng, naiintindihan ko po, bago ako nag-leave sa group chat. May sakit sa puso ang biyenan kong lalaki, at mahina na ang katawan kaya hindi siya pwedeng bumiyahe ng malayo. Ang biyenan kong babae ay nakaupo sa kusina, magkahalong tuwa at iyak nang malaman niyang uuwi na ang anak niya. Sabi niya, namimiss niya ang anak niya, pero hindi niya alam kung yayakapin ba niya ito o pagsasabihan kapag nakita niya. Hinawakan ko ang nangangayayat niyang kamay at marahang sinabi, Ma, ang pagsundo ko sa kanya ay hindi nangangahulugang naniniwala akong wala siyang kasalanan. Ayoko lang na ang unang araw ng pagbabalik ng asawa ko ay magsimula sa pagtayo niya nang mag-isa sa labas ng gate ng kulungan. Nang gabing iyon, nagpaalam si Angel na sasama sa akin. Ngunit nang magsimula akong mag-impake ng mga damit, matagal siyang nakaupo ng tahimik bago sinabing natatakot siya. Hindi ko siya pinilit. Sa nakalipas na 5 taon, ginawa ng mga matatanda na pasanin niya ang mga bagay na hindi naman dapat sa kanya. Kinabukasan ng maaga, bago ako umalis ng bahay, tumakbo palabas si Angel at nag-abot ng isang gray na scarf. Nakayuko siya, at sobrang hina ng boses niya na kailangan ko pang ilapit ang tainga ko para marinig. Ma, pakibigay po kay Papa para sa akin, pero huwag niyo pong sabihing ako ang bumili. Hindi ko pa po alam kung paano ko siya tatawagin kapag nagkita kami.
Kinuha ko ang scarf at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Hindi ko sinisisi ang anak ko. Hindi ko rin sinisisi ang biyenan ko. Tahimik ko na lang na inilagay ang scarf sa bag, nilock ang pinto, at lumabas. Madilim pa sa labas, at ang daan sa harap ko ay mahigit 200 kilometro ang haba. Hindi ko alam kung anong emosyon ang madadatnan ko sa lalaking lalabas sa gate na iyon, at hindi ko rin alam kung ano ang naghihintay sa pamilya namin pagkatapos nito. Ang alam ko lang, noong Biyernes ng umagang iyon, kahit tinalikuran pa kami ng buong angkan, kailangan kong nandoon. Umalis ako ng bahay ng mag-aalas 4 ng madaling araw. Tulog pa ang buong barangay. Tangi ang ilang ilaw sa poste ang nagbibigay ng maputlang liwanag sa kalsada. Sa trunk ng sasakyan ay may isang set ng bagong damit. Ang sapatos ay binili ko noong nakaraang linggo pa, pero hindi ko alam kung kailan ko ito maibibigay sa asawa ko. Ilang Tupperware ng pagkain, isang thermos ng mainit na tubig, at ang gray na scarf ni Angel. Wala akong pinagsabihan na halos hindi ako nakatulog buong gabi. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naaalala ko ang araw na inilabas si Robert mula sa bahay namin. Nang araw na iyon, maraming nakikiusyoso sa labas ng gate, mga kapitbahay, kakilala, at maging ilang kamag-anak na dati niyang tinulungan. Pero walang lumapit para magbigay ng kahit isang salitang nagpapalakas ng loob. Si Angel, na 8 taong gulang pa lang noon, ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng damit ko. Nagtatanong kung bakit nila kinukuha ang tatay niya. Lumipas ang 5 taon, at ang tanong na iyon ay hindi pa rin nabibigyan ng sagot na sapat na simple para maintindihan ng isang bata. Walang masyadong sasakyan sa higit 200 kilometrong biyahe noong umagang iyon. Mabagal akong nagmaneho, hindi nagbukas ng radyo, at nakikinig lang sa ugong ng makina at sa hanging pumapasok sa siwang ng bintana. Paminsan-minsan, kinakapa ko ang bag sa passenger seat para lang siguraduhing naroon pa rin ang scarf ng anak ko. Dumating ako sa labas ng kulungan bago mag-8:30. Sa labas ng gate, marami na rin ang naghihintay. May isang nanay na may dalang bagong jacket na panay ang bukas-sara ng zipper dahil sa inip. Isang batang ina ang may kasamang 2 maliliit na anak. Pareho silang sumisilip sa iron gate at nagtatanong kung kailan lalabas ang tatay nila. May pamilyang nagdala pa ng malaking bouquet ng bulaklak, mga prutas, at isang kaldero ng ulam na binalot sa kumot para hindi lumamig. Nakatayo akong mag-isa sa tabi ng lumang sasakyan, nakahalukip-kip ang mga kamay ko sa tapat ng tiyan ko. Hindi ako nagdala ng bulaklak. Hindi ko rin alam kung tatakbo ba ako para yakapin siya o tatayo lang para hintayin siyang lumapit kapag nakita ko na ang asawa ko. Sa loob ng 5 taon, maraming beses kong inisip ang sandaling ito. Minsan, naiisip kong iiyak ako. Minsan naman ay naisip kong ang una kong sasabihin ay panunumbat. Pero nang tuluyan nang bumukas ang bakal na gate, biglang nawala ang lahat sa isip ko. Ang mga unang lumabas ay agad tinakbo at niyakap ng mga kaanak nila. Ang mga sigaw ng pagtawag sa asawa, tatay, at anak ay humalo sa mga pag-iyak. Tumabi ako sa isang gilid, pinagmamasdan ng bawat estrangherong dumaan habang palakas ng palakas ang tibok ng puso ko. Lumabas si Robert malapit na sa hulihan. Kinailangan ko pang tumitig ng ilang segundo bago ko makilala ang asawa ko. Sobrang pumayat siya. Ang buhok niyang dati makapal at itim ay may mga puti na sa magkabilang gilid. Malapad pa rin ang mga balikat niya, pero ang paglakad niya ay hindi na kasing bilis at kasing tikas ng dati. Ang tanging dala niya ay isang maliit at kupas na canvas bag. Huminto siya pagkalabas ng gate at inilibot ang tingin sa buong bakuran. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa bawat grupo, sa bawat mukha na para bang may hinihintay. Kahit na siya mismo ang nagtangkang itago ang araw ng paglaya niya, alam kong hinahanap niya ang mga magulang niya at marahil ay hinahanap din niya si Angel. At sa kaibuturan ng puso niya, umaasa pa rin siyang sisipot si Tito Carlos, si Kevin, o kahit sinong kapatid o pinsan, kahit man lang tumayo sa malayo para makita siya. Nang sa wakas ay tumigil ang paningin niya sa akin, malinaw kong nakita ang saglit na pagkadismaya sa mukha niya. Tumagal lang ito ng ilang segundo at saka nawala. Inayos niya ang strap ng kanyang bag at naglakad palapit sa akin. Lumapit din ako, parang may pabigat na nakatali sa mga paa ko. Pero nang magsalita ako, ay pinilit kong maging kalmado. Sinundo kita. Tumayo siya sa harap ko. Tiningnan ako mula buhok pababa sa mga kamay ko at saka tumitig sa mga mata ko. Ang 5 taon ay hindi ganun kahaba sa buhay ng isang tao,
Pero sapat na ito para ang dalawang taong dating nakatira sa iisang bubong ay biglang maging estranghero sa isa't isa. Hindi niya ako niyakap agad. Ipinatong lang niya ang dalawang kamay niya sa mga balikat ko, marahang pinisil. At tinanong, "Kumusta si Angel?" Sinabi kong maayos naman siya. Pumapasok sa eskwela at alam niyang uuwi na ang tatay niya ngayon. Natahimik siya sandali, tapos tinanong kung gusto bang sumama ng bata sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko na gusto sana niyang sumama, pero sa huli ay natakot. Yumuko siya at nakapako ang tingin niya sa dulo ng kanyang sapatos. Walang kasalanan ang bata, sabi niya. Ako ang dahilan kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang mga bagay na hindi dapat. Kinuha ko ang gray na scarf sa bag ko at iniabot sa kanya. Hindi ko sinabi kung kanino galing, sinabi ko lang na malamig pa ang hangin dahil umaga pa, kaya ilagay na niya para hindi ginawin. Kinuha niya iyon, hinaplos ang dulo ng tela, at tumingin sa akin na parang may gustong itanong. Pero sa huli, wala siyang tinanong. Binuksan ko ang trunk para kunin ang mga bagong damit, nagbihis siya sa CR ng mga bisita at saka lumabas. Mas kasya ang damit kaysa sa inakala ko. Medyo maluwang lang sa balikat dahil masyado siyang namayat. Iniabot ko sa kanya ang Tupperware ng sinangag at thermos ng mainit na tubig. Mabagal siyang kumain, paisa-isang subo, at walang itinirang kahit isang butil. Nang sumakay sa kotse, naupo siya sa passenger seat, at ang dalawang kamay niya ay maayos na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Nag-type ako ng address sa Waze at in-start ang makina. Sakto namang paandarin ko na ang sasakyan, bigla niyang pinigilan ng marahan ang pulso ko. "Wag muna tayong umuwi," sabi niya. "May kailangan muna akong puntahan. Ihatid mo muna ako sa taong ito." Lumingon ako sa kanya. Naisip ko na baka gusto niyang makipagkita sa dati niyang abogado o sa isang kaibigang tumulong sa kanya habang nasa loob siya. Nagbigay siya ng pangalan ng isang maliit na karinderya na halos 30 kilometro ang layo mula sa kulungan. Tinanong ko kung sino iyon. Sumagot siyang iyon ay si Elena, ang dating chief accountant ng Agricold Logistics. Natigilan ako sa pangalang iyon. Sa loob ng 5 taon, halos nawala si Elena sa lahat ng sirkulo ng pamilya namin. Ang alam ko lang, ilang beses siyang ipinatawag para magbigay ng pahayag noong investigasyon at pagkatapos ay lumipat na siya ng tirahan. Bago pa ako makapagtanong, ibinaba ni Robert ang boses niya. May hawak siyang mga dokumento. Kailangan ko itong kumpirmahin ngayon mismo dahil may 40 milyong piso pa akong dapat kunin. Akala ko na malikmata lang ang pandinig ko. Ang paa ko na nakapatong sa preno ay hindi sinasadyang napadiin dahilan para biglang huminto ang sasakyan. "Anong 40 milyon?" Tumingin siya ng diretso sa akin. Ang mukha niya ay walang bahid ng tuwa na parang isang taong nakatanggap ng malaking kayamanan. Bagkus, ang tingin niya ay mabigat at puno ng pag-iingat. Ipinaliwanag niya na hindi iyon pera galing sa proyekto ng cold storage at lalong hindi iyon nakaw na yaman. Ang pera ay nagmula sa pagbebenta ng shares niya sa ibang kumpanya na itinayo bago pa man pumutok ang iskandalo sa Agricold. Ayon sa kasunduan, ang pera ay inilagay sa isang escrow account. Makukuha lang ito kapag natapos na niya ang kanyang sentensya at personal siyang pumirma bilang patunay ng paglaya. Hindi pa rin ako makapaniwala. 5 taong nasa kulungan ang asawa ko at namuhay kaming mag-ina sa kahirapan, ibinenta ang lumang sasakyan namin, binawasan ang bawat gastusin, at binayaran ang mga utang na idinikit ng mga kamag-anak namin sa aming pangalan. Ni minsan, hindi niya nabanggit ang tungkol sa perang ito. Tumingin siya sa labas ng bintana at ang boses niya ay naging malamig. Sabi niya, noong panahon na iyon, masyadong magulo ang lahat. Kung lumabas ang balita tungkol sa 40 milyon, baka madamay ito sa mga kaso o mapuntirya ng mga taong naghahanap ng paraan para ibunton lahat ng sisi sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nagmamadali ay hindi lang para kunin ang pera. Sa nakalipas na 3 araw, may isang tao na 2 beses gumamit ng pekeng special power of attorneys pa para hilingin na ilipat ang buong halaga sa bank account ng isang bagong kumpanya. Tinanong ko kung sino ang may kakayahang gumawa niyon. Hindi siya sumagot agad. Hinigpitan niya ang hawak sa scarf ng anak namin bago magsalita ng mabagal. Kung tama ang sinabi ni Elena, ang taong gustong kumuha ng 40 milyon ay hindi tagalabas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likuran ko. Lumingon siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay wala na ang kahinaan ng isang taong kalalabas lang ng gate ng kulungan. "Kamag-anak natin?" Hindi na ako nagtanong pa habang nasa biyahe.
Ang linyang kamag-anak natin na sinabi ni Robert ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak ko, dahilan para ang 30 kilometrong biyahe ay maging mas mabigat at nakakapagod. Sa labas ng bintana, mabagal na dumaan ang mga palayan at mga bahay sa gilid ng highway. Tahimik lang na nakaupo ang asawa ko, hawak-hawak ang gray na scarf sa kanyang tuhod, paminsan-minsang tumitingin sa relos na para bang natatakot na baka pagkaraan ng 1 minuto ay may mangyaring hindi na maibabalik. Ang karinderiya na tagpuan nila ni Elena ay nakatago sa likod ng isang lumang gasolinahan. Isa itong bungalow na may mababang bubong na yero at sa harap ay may kupas na karatula. Hindi pa tanghalian kaya iilang customer lang ang nasa loob. Sa pinakasulok, isang babaeng nasa 50s ang nakaupo paharap sa pinto. Sa tabi niya ay isang itim na briefcase na mahigpit niyang yakap. Nakilala ko si Elena pagkalipas ng ilang segundo. Kumpara sa hitsura niya 5 taon na ang nakararaan, malaki ang ipinayat niya, may mga puti na sa buhok, at ang mukha niya ay mukhang laging nag-iingat sa kung sino man. Pagkakita pa lang kay Robert, mabilis siyang tumayo, namumula ang mga mata pero hindi siya lumapit para makipagkamay o bumati tulad ng mga magkakaibigang matagal nang hindi nagkita. Ang unang sinabi niya ang nagpatigil sa aming mag-asawa. Mas maaga kang nakalabas kaysa sa inaasahan nila. Kung na-late ka pa ng 3 araw, baka wala na ang pera. Naupo kami sa mesa sa sulok. Hindi umorder ng pagkain si Elena. Humingi lang siya sa may-ari ng isang pitsel ng mainit na tsaa at saka binuksan ang briefcase. Sa loob nito ay may mga nakaayos na folder at bawat isa ay may malinaw na label ng petsa. Ang paraan ng pag-oorganisa niya ay katulad pa rin noong siya ang chief accountant ng Agricold Logistics. Maingat, tumpak, at walang nahahalong maling papel. Ang unang folder ay naglalaman ng deed of sale ng 25% na shares na dating pag-aari ni Robert sa Primebox Packaging Corp. Wala akong natatandaang nabanggit ng asawa ko ang negosyong ito. Ipinaliwanag niyang ang Primebox ay itinatag 3 taon bago ang Agricold. Galing sa personal na ipon niya at ng isang lumang kaibigan. Gumagawa ang kumpanya ng mga karton at lalagyan para sa mga prutas. At ang operasyon nito ay hiwalay sa cold storage project na naging issue. Bago siya arestuhin, pumayag siyang ibenta ang buong shares niya kay Don Victoriano Victor de la Fuente sa halagang 40 milyong piso. Dahil iniimbestigahan siya noong panahong iyon, napagkasunduan ng dalawang panig na huwag direktang ibigay ang pera sa kanya at sa halip ay ilagay ito sa isang escrow account. Ginawa nila ito upang maiwasan ang akusasyong nagtatago siya ng yaman o iniiwasan ang kanyang pananagutan sa kaso. Pagkatapos ng matinding imbestigasyon ng gobyerno, napag-alaman nilang ang puhunan sa Primebox ay hindi galing sa pondo ng Agricold at walang kinalaman sa krimeng inihatol sa kanya. Gayunpaman, nakasaad sa kontrata na ang pera ay maire-release lamang matapos makumpleto ng nagbenta ang kanyang sentensya at personal na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nilipat-lipat ko ang bawat pahina, nakikita ko ang mga opisyal na selyo, bank account numbers at mga annexes. Napakadetalyado ng mga papeles para lang maging isang gawa-gawang kwento na naisip ng asawa ko pagkagaling sa kulungan. Pero imbes na makahinga ng maluwag, mas lalo akong naguluhan. Kung legal na pag-aari namin ang 40 milyon, bakit hindi man lang siya nagsabi sa asawa niya kahit isang beses sa loob ng 5 taon? Siguro nahalata niya ang pagdududa sa mga mata ko. Akmang magpapaliwanag sana si Robert, pero naglabas si Elena ng isa pang folder sa mesa. Isa itong kopya ng 2 transaction request na ipinadala sa bangko sa loob lang ng nakaraang linggo. Pareho itong humihiling na ilipat ang buong 40 milyong piso sa account ng isang kumpanyang tinatawag na Success Nueva Corp. Ang taong nagsumite ay gumamit ng Special Power of Attorney's P na may pirma ni Robert kasama ang kopya ng kanyang ID at notaryo. Sabi ni Elena, noong una niyang matanggap ang notice, akala niya nagbago ng desisyon ang asawa ko habang nasa loob ng bilibid, pero nang ipacheck niya, nadiskubre niyang ang petsa ng pagpirma ng SPA ay tumapat sa panahong wala siyang kahit sinong binisita na kamatch ng pangalan ng notaryo public. Ang pirma sa ibaba ay kamukhang-kamukha ng sulat kamay ni Robert. Hindi lang ang hugis ng letra ang magkapareho, kundi maging ang nakagawian niyang paghila pababa ng huling letra ng pangalan niya ay perpektong nagaya. Kung wala ang visitor's logbook ng bilibid bilang pruweba, madaling maluloko ng dokumentong iyon ang sinumang ordinaryong clerk sa bangko. Tinanong ko siya kung nai-report na niya ito. Sumagot si Elena na agad siyang nagpadala ng formal na liham para ipahinto ang transaksyon at humiling ng imbestigasyon dahil sa hinalang pamemeke.
Subalit, para tuluyang mablock ang paglipat ng pera, kailangang personal na sumipot si Robert, ipakita ang mga ID niya, at formal na itanggi ang paggawa ng SPA. Ang nagpanlamig sa buong katawan ko ay nang makita ko ang rehistradong address ng Success Nueva Corp. Iyon mismo ang address ng bahay kung saan nakatira si Kevin Villanueva, ang bahay na binili ng mga magulang niya pagkatapos siyang malugi minsan sa negosyo. Minsan lang tiningnan ni Robert ang address at saka ibinaba ang papel. Walang gulat sa mukha niya na parang inaasahan na niya ito. Samantalang ako, bumalik sa isip ko ang bawat masakit na salitang ipinadala ni Kevin sa group chat ng pamilya, pati na rin ang panlalait niya sa desisyon kong sunduin ang asawa ko. Isang taong laging sumasabing ayaw niyang madikit sa isang ex-convict. Pero tahimik palang nagpaplano na nakawin ang lahat ng pera nito bago pa man ito makalaya. Idinagdag pa ni Elena na ang taong nakapirma bilang saksi sa SPA ay isang dating tauhan ng Agricold. Ang taong ito ay nagtatrabaho ngayon sa VDF Enterprises. Ang kumpanya ni Don Victoriano de la Fuente ang siya ring bumili ng Primebox shares ng asawa ko. Unti-unti kong naramdaman na ang kasong ito ay hindi lamang simpleng kasakiman ni Kevin. May isang kamag-anak na gustong nakawin ng pera, pero tila may mga tao sa likod niya na lubos na naiintindihan ang mga lumang dokumento, ang pirma ng asawa ko, at kung kailan eksaktong mare-release ang pondo. Hindi na nagtanong pa si Robert tungkol sa peking SPA. Tumingin siya kay Elena at biglang nagtanong tungkol sa isang brown envelope na ipinadala bago siya arestuhin. Natahimik si Elena ng ilang segundo bago amining siya mismo ang nagdala ng envelope sa bahay ni Tito Carlos. Sa loob niyon ay may mga kopya ng logbook ng operasyon, minutes ng isang napakahalagang meeting, at joint venture agreements ng mga taong kasama ng asawa kong nagpapatakbo ng kumpanya. Nagbilin siya na kung hindi niya magagamit ang mga dokumentong iyon, dapat ibigay iyon ni Tito Carlos sa akin. Tumigas ang mga kamay ko sa gilid ng mesa nang marinig ko iyon. Sa loob ng 5 taon, walang ibinigay na kahit anong papel sa akin si Tito Carlos. Hindi lang iyon, paulit-ulit pa niyang isinisigaw na sariling kagagawa ng asawa ko ang nangyari. Malinaw na raw ang kaso, at hindi na dapat kalkalin ng pamilya ang nakaraan. Tinanong ko si Elena kung nakakatiyak siyang si Tito Carlos ang nakatanggap nito. Naglabas siya ng kopya ng receiving logbook kung saan nakapirma at nakasulat ang ID number ni Tito Carlos. Malinaw na nakasulat ang petsa at oras. 2 araw lamang bago arestuhin ang asawa ko. Matagal na tinitigan ni Robert ang pahina. Napansin ko na ang kamay niyang nasa ilalim ng mesa ay nakakuyom, pero kalmado pa rin ang boses niya. Tinanong lang niya kung bakit ngayon lang sinabi ni Elena ang totoo. Nakayukong inamin ni Elena na sa loob ng maraming taon, natatakot siyang madamay, at naniwala siyang tinupad ni Tito Carlos ang pangako nito. Nang may magtangkang ilipat ang 40 milyon gamit ang peking dokumento, doon lang niya naunawaan na ang mga papel na iyon noong nakaraan ay maaaring hindi itinago para protektahan ang asawa ko. Bago kami umalis ng karinderiya, inayos ni Elena ang mga folder at mabagal na sinabing ang 40 milyong piso ay mitsa lamang para magpanik at lumabas sa lungga ang mga taong iyon. Ang tunay nilang kinatatakutan, sabi ni Elena, ay kung anuman ang nakatago sa brown envelope na itinago ni Tito Carlos sa loob ng 5 taon. Nang marinig ko iyon, napatingin ako sa asawa ko. Hindi siya sumagot, mahigpit lang niyang hawak ang mga dokumento. Nang sandaling iyon, naintindihan ko na ang pagbiyahe ko para sunduin ang asawa kong nakalaya mula sa bilibid ay hindi lamang simpleng pag-uwi sa bahay. Bumabalik kami sa isang kwentong inakala kong tapos na 5 taon na ang nakararaan. Pag-alis sa karinderiya, hindi kami dumiretso sa bahay. Pinasunod sa akin ni Robert ang sasakyan patungo sa isang lumang subdivision malapit sa bypass road. Isa itong lugar na matagal nang itinayo. Dikit-dikit ang mga bahay at kupas na ang mga pintura. Huminto kami sa tapat ng isang maliit na 2-story house. Ang bakal na gate na pininturahan ng asul ay may mga bakbak na kalawang. Tiningnan ko ang address at tinanong siya kung kaninong bahay ito. Hindi siya sumagot agad. Bumaba lang siya ng sasakyan at matagal na tumayo sa labas para mag-obserba. Tiningnan niya ang padlock ng gate, ang tuyong paso ng halaman sa balkonahe, at ang nakasarang bintana sa 2nd floor. Pakiramdam ko ay hindi estranghero sa kanya ang lugar na ito. Naglabas siya ng maliit na susi mula sa canvas bag niya. Pagkabukas ng gate, mas malinis ang loob kaysa sa inasahan ko. Walang masyadong gamit ang bahay, isang set ng lumang silya, kahoy na kama, aparador,
at ilang basikong gamit pambahay. May nakapatong pang bagong galon ng tubig sa mesa, patunay na may mga taong madalas pumunta rito. Saka lang sinabi ni Robert na nirenta ito ng 3 sa mga dating kaibigan niya simula nang ilipat siya sa provincial jail. Natakot sila na baka paglaya niya ay hindi niya gustuhing dumiretso pa uwi sa pamilya niya, kaya palihim silang naghanda ng lugar para sa kanya. Sa loob ng 5 taon, naghati-hati sila sa pambayad ng renta, at si Elena ang nagtago ng susi. Ang 3 iyon ay sina Luis Mendoza, Nestor Cruz, at Tomas Reyes. Sila ang mga kasama ni Robert na nagpalaki ng Agricold mula sa panahong iilan pa lang ang delivery trucks nila at umuupa lang ng pansamantalang bodega. Si Luis ang in charge sa paghahanap ng mga kliyente at negosasyon ng kontrata. Si Nestor sa operasyon. Si Tomas sa mga makina at sa sistema ng cold storage. Habang nagsisilbi ng sentensya ang asawa ko, madalas pa rin silang bumisita. Minsan sabay-sabay sila. Minsan naman ay may kanya-kanyang buwan ng dalaw. Nang magkasakit ng malubha si Angel, palihim akong pinadalhan ni Nestor ng pera pambayad sa ospital. Minsang umulan ng malakas, kinumpuni ni Tomas ang bubong namin ng walang bayad. Si Luis ang pinakamadalas magpakita. Laging sinasabi sa akin na nagsakripisyo si Robert para sa aming lahat. Ang problema lang, hindi sinabi ni Robert ang eksaktong araw ng paglaya niya sa kahit na sino sa kanila. Ayaw raw niyang maging isang obligasyon ng pagtanaw ng utang na loob ang pag-uwi niya. Gusto rin niyang makita kung makalipas ang 5 taon, gaano karami sa mga ugnayang iyon ang totoo, at gaano karami ang ginagawa lang dahil kailangan. Wala pang 1 oras, dumating na sina Nestor at Tomas. Pareho silang natigilan nang makita si Robert na nakatayo sa gitna ng sala. Si Nestor ang unang nag-react, mabilis siyang pumasok, namumula ang mga mata, akmang iaabot ang kamay, pero biglang napahinto sa ere. Nakatayo lang sa likod si Tomas. Mahigpit na nakatikom ang bibig, magkahalo ang tuwa at guilt sa mukha. Hindi sila nagyakapan tulad ng inaasahan ko. Matagal lang nagkatinginan ang 3 lalaki. May mga distansyang hindi kayang burahin ng simpleng pakikipagkamay, lalo na kung sa pagitan nila ay may 5 taong pagkakakulong, mga lumang testimonya, at napakaraming utang na hindi mabigkas ng salita. Huli nang dumating si Luis ng halos kalahating oras, may bitbit siyang malaking supot ng prutas. Pagkakita pa lang sa asawa ko, nanginig na ang boses niya sa pagtawag. Kumpara kina Nestor at Tomas, pinakita ni Luis ang pinakamatinding emosyon. Walang tigil niyang sinisisi si Robert kung bakit nito inilihim ang paglaya. Sinabing kung nalaman lang daw nila ng maaga, sinalubong sana nila siya lahat kaninang umaga. Hindi sinuklian ni Robert ang pagkasabik na iyon. Inimbitahan niya ang lahat na umupo at inilapag ang isang maliit na notebook sa ibabaw ng mesa. Biglang nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Nagtanong siya tungkol sa nangyari 5 taon na, ang nakararaan, hindi para makarinig ng sorry, kundi para alamin kung paano silang 4 humantong sa maling desisyon na iyon. Nang mga panahong iyon, nagpapatakbo ang Agricold ng 3 cold storage facility at 1 linya para sa pag-aayos ng gulay. Tamang-tama nang mag-release ng pondo para sa bagong proyekto, sabay-sabay na nasira ang 2 compressor units. Daan-daang tonelada ng prutas at gulay ang nasa panganib na mabulok, na-delay ang sweldo ng mga manggagawa, sunod-sunod ang pressure ng mga kliyente, at tumanggi ang bangko na magpautang pa dahil umabot na ang kumpanya sa credit limit. Si Luis ang nagmungkahi na pansamantalang ilipat ang bahagi ng pondo ng proyekto sa 3 emergency na pangangailangan. Si Nestor ang pumirma para sa pagtanggap ng kagamitan at pag-deploy ng mga tauhan. Si Tomas naman ang nandaya sa technical progress reports para bumagay sa planong iligtas ang warehouse. Ang huling pumirma ng approval ay si Robert. Pare-pareho silang naniwalang pagkatapos ng susunod na anihan, sasapat ang ibabayad ng mga kliyente para ibalik ang perang nagamit sa loob ng 3 buwan. Hindi nila hinati ang pera sa kanilang sarili at hindi nila ito ginamit para sa personal na luho. Ngunit kahit palayunin nilang iligtas ang negosyo at mga produkto, ang maling paggamit ng pondo ay isa pa ring desisyon na labag sa batas. Habang nakikinig sa kwento ng asawa ko, bumigat ang dibdib ko. Sa loob ng 5 taon naniwala akong may tinatagong mali sa kaso, pero ngayon ko lang naunawaan na hindi siya lubusang inosente. Talagang pumirma siya. Alam niya ang panganib, pero ginawa pa rin niya. Ang problema ay, bago pa man bumalik ang inaasahang pera, ang mga pinakamalaking kontrata
at ang pinakamagandang transshipment warehouse ay nailipat na sa VDF Enterprises ni Don Victor de la Fuente. Nawalan ng pangunahing kita ang Agricold, hindi nabayaran ng utang, at mabilis na bumagsak. Habang iniimbestigahan, silang apat ay pwedeng makasuhan. Ngunit ang asawa ni Luis ay bagong panganak sa ikalawang anak nila at halos walang naiwang pera sa pamilya. Ang asawa ni Nestor ay naghihintay ng malaking operasyon. Ang nanay ni Tomas ay na-stroke at kailangan ng magbabantay. Si Robert lamang ang may mas matatag na bahay at siya ang may hawak ng pinakamataas na posisyon. Tumestigo siyang lahat ng desisyon ay utos niya. Ang tatlong natira ay gumawa lamang daw ng kanilang mga trabaho at walang alam kung saan nanggaling ang pera. Lumingon ako sa asawa ko. Isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa dibdib ko. Pinrotektahan niya sila, ngunit sariling desisyon niyang idamay kaming mag-ina para pagdusahan ang mga ginawa niya. Hindi man lang niya tinanong kung kakayanin ba naming mabuhay sa loob ng 5 taon. Siguro nahulaan niya ang iniisip ko, kaya maikli lang ang sinabi niya. Noong panahong iyon, akala ko kung sasaluhin ko lahat, matatapos sa akin ang problema. Nakayuko lang si Nestor, mahigpit na nakakapit ang 2 kamay. Nakatingin naman sa labas ng bintana si Tomas, at si Luis lang ang walang tigil sa pagsasalita. Sabi niya, iniligtas daw ni Robert ang 3 pamilya nila at hinding-hindi nila iyon makakalimutan. Nang makulong ang asawa ko, nag-ambaga ng 3 para magtayo ng bagong kumpanya sa logistics. Noong una, inuupahan lang nila ang ilang truck, pero dahil napanatili nila ang ilan sa mga lumang kliyente, naging matatag ang negosyo. Sa ngayon, maganda na ang kita ng kumpanya at may higit 60 na silang empleyado. Inalok ni Nestor na baka pwedeng bumalik si Robert bilang manager pagkatapos nitong magpahinga. Sabi naman ni Tomas, lagi nilang iniiwanang bakante ang isang posisyon para sa kanya. Ngunit tumanggi ang asawa ko. Sabi niya, kalalabas lang niya ng bilibid, hindi siya pwedeng basta-basta na lang maupo sa posisyon na parang walang nangyari. Kinuha niya sa bag ang mga dokumentong ibinigay ni Elena at sinabi, yung 40 milyon, kapag nakuha ko, hindi pwedeng sa pamilya ko lang mapunta lahat. May ibibigay ako sa mag-ina ko, pero ang malaking bahagi ay kailangang suriin para mabayaran ang mga naiwang utang ng Agricold. Natahimik si Nestor. Mabagal na tumango si Tomas. Kakaiba naman ang naging reaksyon ni Luis. Iginigiit niyang personal na pera raw iyon ni Robert at wala itong kinalaman sa lumang kumpanya. Lalo na daw hindi ito dapat ibayad sa mga taong tumalikod kay Robert noong siya ay nakulong. Pabilis ng pabilis ang boses ni Luis. Sabi niya na walan na ng 5 taon si Robert, kaya dapat niyang itago ang pera para makapagsimula uli. Hindi raw pwedeng patuloy siyang mabuhay para bayaran ang mga pagkakamali at hinihingi ng ibang tao. Hindi nakipagtalo ang asawa ko. Matagal lang siyang nakatitig kay Luis at saka isinara ang mga dokumento. Nakaupo ako sa tabi niya at napansin kong nag-iba ang tingin niya. Bago matapos ang usapan, nang akmang aalis na ang 3, kinuha ni Robert sa bag niya ang isang sira-sirang notebook. Nakasulat sa loob ang 18 pangalan ng mga pamilyang naapektuhan noong bumagsak ang kumpanya. Sa huling pahina, may 3 pangalang nakabilog ng pulang ink: Victoriano de la Fuente, Carlos Villanueva, at Luis Mendoza. Nang makita ko ang pangalan ni Luis, napatingala ako. Nakatayo pa rin siya sa labas ng pinto, nakatalikod sa amin. Nang mga oras na iyon, hindi ko pa alam kung ano ang natuklasan ng asawa ko, pero ang reaksyon ni Luis nang mabanggit ang tungkol sa paggamit ng 40 milyon para bayaran ang nakaraan ay nagtanim ng kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Mas mabilis pang nakarating ang balita ng paglaya ni Robert kaysa inasahan ko. Mula nang makaalis kami sa paupahang bahay hanggang sa makalahati kami sa biyahe pa uwi, walang patid ang pag-ilaw ng cellphone ko. Noong una ay simpleng pangangamusta lang, pero noong kumalat kung paano man, ang tsismis tungkol sa 40 milyong piso, nagsimulang bumuhos ang mga tawag. Ang tiyahin kong nagpayong makipaghiwalay ako para sa kinabukasan ng anak ko, biglang nag-text kung ano raw ang paboritong pagkain ni Robert para maipagluto niya. Isang tito na 5 taong hindi tumawag, biglang iniimbitahan kaming mag-asawa sa renovation ng ancestral house namin. May iba ring patagong nagtatanong kung may plano na ba siyang magnegosyo uli at kung kailangan daw niya ng pwesto o proxy, handa raw silang tumulong. Binasa ko ang mga text message nang wala ng galit. Ang ganitong kabilis na pagbabago ay nag-iwan na lang sa akin ng pait. 5 taong nasa kulungan si Robert,
Walang ni isa sa kanila na nagtanong kung ano ang kinakain naming mag-ina. Ngunit noong marinig nila ang 40 milyon, biglang naging parang simpleng misunderstanding lang ng pamilya ang nangyari. Ang pinaka nakatawag pansin na tawag ay galing kay Tito Carlos. Ibang-iba ang boses niya sa mga narinig ko sa group chat ng pamilya. Hindi na ito malamig. Mahinahon niyang sinabi na tapos na ang nakaraan at hindi dapat magtanim ng galit ang mga magkakapamilya sa isa't isa. Sabi pa niya na naghihintay ang buong angkan. Gusto nilang maghanda ng welcome dinner para linisin ang pangalan ni Robert. Naka-loudspeaker ang cellphone ko para marinig ng asawa ko. Hindi siya sumingit. Nakasandal lang siya sa upuan at nakatingin sa labas ng bintana. Nang matapos magsalita si Tito Carlos, tipid na ngumiti si Robert. 5 taon, walang naghintay. Nang marinig ang 40 milyon, isang hapon lang, kumpleto na silang lahat. Kahit ganoon, pumayag pa rin siyang umuwi. Sabi niya, matatanda na ang mga magulang niya. Kung hindi niya sila makikita ngayon, panghabang buhay niya itong pagsisisihan. Bukod pa rito, gusto niyang kumprontahin si Tito Carlos nang harapan tungkol sa brown envelope na ibinigay ni Elena 5 taon na ang nakararaan. Alam kong hindi simpleng reunion ang hapunan na magaganap. Paghinto ng sasakyan namin sa harap ng gate, halos 20 tao ang nasa bakuran, may nakatayo, may nakaupo, maingay ang kwentuhan, pero agad itong humina nang pumasok si Robert. Nakapako ang tingin ng lahat sa kanya. May halong kuryosidad, pag-iingat, at bahagyang pagsipsip na pilit itinatago. Ang biyanan kong babae ang unang tumakbo palabas. Niyakap niya ang anak niya at umiyak habang nanginginig ang buong katawan. Nakaupo naman sa silya ang biyanan kong lalaki. Pilit tumatayo pero mahina ang mga tuhod, kaya hinawakan na lang niya ng matagal ang balikat ni Robert. Bahagyang gumaan ang paligid sa eksenang iyon. Anuman ang nangyari, sa harap ng kanyang mga magulang, siya pa rin ang anak na nawalay ng 5 taon. Lumabas si Kevin mula sa loob ng bahay. Malakas ang tawa, parang walang ipinadalang mga masasakit na salita sa group chat ng pamilya. Akmang-aakbayan niya si Robert, pero dahan-dahang umatras ang asawa ko. Nanatiling nakabitin sa ere ang braso ni Kevin, saka siya mabilis na nagpalusot para takpan ang kahihiyan at tinanong kung nakakapagod daw ba ang biyahe. Wala pang ilang minuto, napunta na ang usapan sa 40 milyon. Masagana ang nakahaing pagkain. Nakaupo si Tito Carlos sa kabisera. Panay ang sabi na ang dugo ay mas malapot sa tubig. Napakagandang pakinggan ng mga salitang iyon. Kung hindi lang sana siya ang mismong nagdeklara noon, naburado na ang pangalan ni Robert sa family tree. Nakaupo ako sa tabi ng asawa ko at halos hindi ko magalaw ang pagkain ko. Pinagmasdan ko kung paano maglagay ng pagkain ang mga tao sa plato niya, kung paano mangamusta sa kalusugan niya, at kung paano paikot-ikot na ipasok ang usapan tungkol sa negosyo. Walang nagtanong kung paano siya nabuhay sa kulungan ng 5 taon o kung paano kaming mag-ina nakaraos. Ang pinakagusto nilang malaman ay kung totoo ba ang pera, kung na-release na, at kung saan niya planong gamitin ito. Si Kevin ang pinakawalang pasensya. Nagyabang siyang may hinahanda siyang proyekto na warehouse para sa consumer goods. Maganda raw ang pwesto, kulang lang sa puhunan para makumpleto ang papeles. Inalok niya si Robert na mag-invest ng 8 milyong piso kapalit ng 40% shares. Tinanong ko kung may land lease agreement na ba, building permit, at malinaw na financial plan ang proyekto. Nakita ang pagkainis sa mukha ni Kevin at sinabing kapag usapang pamilya, hindi na dapat masyadong strikto. Nagparinig pa siya na kung may pera naman na si Robert, dapat niyang tulungan ang mga kamag-anak bago ang mga tagalabas. Ibinaba ni Robert ang kanyang plato. Hindi siya tumanggi sa alok, hindi rin niya ibinalik ang ginawang panlalait ni Kevin noon. Tinitigan lang niya ito at nagtanong ng isang bagay na nagpatahimik sa buong hapagkainan. Anong SPA ang ginamit mo para hilingin na ilipat ang 40 milyon ko sa Success Nueva Corp? Namutla si Kevin. Ilang segundo muna bago siya nakabawi at tumawa ng sapilitan. Sinabi niyang may nagbubulong lang ng maling kwento kay Robert pagkakalabas pa lang nito. Iginiit niya na wala siyang alam sa SPA at baka nagkataon lang daw ang pangalan ng kumpanya. Hindi na nakipagtalo ang asawa ko. Inilabas niya ang kopya ng dokumentong binigay ni Elena at inilapag sa gitna ng mesa. Nakalagay roon ang address ng bahay na inuuwian ni Kevin, ang contact number nito, at ang kopya ng ID na isinumite. Napasulyap lang si Kevin at agad binawi ang sinabi niya. Inamin niyang humingi siya ng pabor sa isang tao para alamin ang proseso. Para lang daw ma-check kung totoo nga yung pera. Para sa kanya,
Matagal na nakulong si Robert at walang nag-aasikaso sa mga papeles nito. Saka marami rin daw itinagong dokumento si Tito Carlos, kaya ang perang iyon ay may kinalaman din daw sa pamilya. Hinampas ni Tito Carlos ang lamesa at minura ang asawa ko. Sinabing kalalabas lang daw sa bilibid, nag-uuwi agad ng issue tungkol sa pera at binibintangan ang sariling pamilya. Sinabi pa niyang kahit nagigipit sa pera si Kevin, hindi nito aabot sa puntong nanakawan ang sariling pinsan. Kalmado pa rin ang boses ni Robert. Direktang tinanong niya ang tito niya tungkol sa brown envelope na ibinigay ni Elena bago siya arestuhin. Agad namang itinanggi ito ni Tito Carlos. Sinabi niyang maraming tao ang labas-masok sa bahay noon at hindi niya matandaan kung sino ang nagbigay ng ano. Binuksan ko ang cellphone ko at ipinlay ang voice recording kung saan kinukumpirma ni Elena ang petsa at oras ng pag-abot ng envelope. Ipinakita ko rin ang litrato ng logbook na may pirma at ID number ni Tito Carlos. Bumigat ang hangin sa kwarto. Lahat ng mata ay napunta kay Tito Carlos na wala nang kawala. Bigla siyang tumayo, sumigaw na ang boses. Kahit tinanggap ko, anong pake mo? Ako ang panganay dito. Noong mapapahiya na ang pamilya natin, itinago ko yun para protektahan ang pangalan natin. Gusto mo bang hukayin pa ang nakaraan? Tinitigan ng matagal ni Robert ang tito niya. Ano bang nasa loob ng envelope at kailangan mo itong itago ng 5 taon? Hindi siya sumagot. Pero saktong-sakto, napansin ko si Kevin na pasimpleng lumingon sa nakakandadong antigong aparador na malapit sa altar. Saglit lang ang tingin na iyon, pero napansin din ito ng asawa ko. Biglang nagsalita ang biyanan kong babae. Sabi niya, 3 araw matapos arestuhin si Robert, nakita niya si Don Victor de la Fuente na may dalang itim na bag. Nakipagkita ng palihim kay Tito Carlos, malapit ng maghating gabi. Kinaumagahan, inanunsyo ni Tito Carlos na bayad na raw ang utang ng pamilya na higit 3 milyong piso. Ang paliwanag niya, galing daw ito sa bentahan ng lupa ng isang kaibigan. Biglang nag-iba ang kulay ng mukha ni Tito Carlos. Hinatak agad ni Kevin ang kamay ng ama niya para ilabas sana siya. Dineklara ni Tito Carlos na tapos na ang hapunan at pinalayas kami sa bahay. Bago umalis, tumayo si Robert sa harap ng altar, tinitigan ng antigong aparador at mabagal na sinabi. Ibibigay niya kay Tito Carlos ang buong gabi. Kinaumagahan, kailangan niyang ibigay ang brown envelope. Kung kakailanganin pa nila ng search warrant para mabuksan ang aparador na iyon, hindi na ito usapin ng pamilya na pwedeng lutasin sa loob lang ng bahay. Pag-uwi namin, tinanong ko si Robert kung bakit magkakatabi ang pangalan ni Luis, Don Victor at Tito Carlos sa notebook niya. Matagal siyang tahimik. Nang makarating kami sa bakanting kalsada, tsaka siya nagsalita. Noong gabi bago siya inaresto, 4 na tao lang ang eksaktong nakakaalam kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento. Siya, si Elena, si Tito Carlos, at si Luis. Bago pa ako makapagtanong ulit, nakatanggap ng text mula sa isang unknown number ang asawa ko. Kung gusto mong malaman kung sino ang nagsumbong sa pulis noon, huwag mong buksan ang aparador sa bahay ni Carlos. Tanungin mo ang taong madalas bumisita sa'yo ng 5 taon. Kinaumagahan, eksaktong 7:00, bumalik kami ni na Robert at Elena sa bahay ni Tito Carlos. Wala masyadong nagsasalita sa biyahe. Nababagabag pa rin ako sa anonymous text kagabi, pero hindi hahayaan ni Robert na baguhin ng isang malabong babala ang plano niya. Sinabi niyang kung nasa loob talaga ng aparador ang brown envelope, kailangang malinawan na ang lahat ngayong araw. Nang huminto ang kotse namin sa harap ng gate, kakaiba ang katahimikan ng bahay. Nakapadlock ang gate sa labas at nakasara ang lahat ng kurtina. Ilang beses kong tinawagan si Tito Carlos pero walang sumasagot. Pagkaraan ng 10 minuto, nag-text si Kevin na umuwi silang mag-ama sa probinsya para asikasuhin ang bentahan ng lupa at ilang araw pa raw sila bago makabalik. Nakatira sa likurang bahagi ng compound ang biyenan ko, kaya may susi siya ng gate. Pinagbuksan niya kami. Habang naglalakad, sinabi niya na mula pa kagabi, wala siyang naririnig na ingay sa bahay maliban sa isang sasakyang umandar sa labas ng eskinita bago magmadaling araw. Nang makapasok kami sa sala, kung nasaan ang altar, napahinto kaming lahat. Ang antigong aparador na nakakandado pa kahapon ay sira na. Basag ang kandado, may mga piraso ng kahoy sa sahig. Wala na sa loob ang envelope, mga logbook o kahit anong folder ng dokumento. Ang pinakailalim na drawer ay tuluyang hinatak palabas. Sa likod ng aparador ay may parte ng pader na mas malinis kaysa sa iba,
Ibig sabihin ay inusog ang aparador kagabi. Hindi nagalit si Robert. Yumuko siya, inusisa ang bawat marka, at pinulot ang isang maliit na piraso ng papel na sumabit sa paa ng altar. Isa itong napunit na shipping label. Ang nababasa na lang ay VDF Enterprises at ang linyang Warehouse Number 3. Agad itong nakilala ni Elena, ginagamit daw ang design ng label na ito sa mga cargo ni Don Victor de la Fuente. Napatingin ako sa asawa ko at nakita kong napakuyom ang panga niya. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nagmadaling humusga na mga tauhan nga ni Don Victor ang kumuha ng dokumento. Pumunta kami sa katapat na bahay para makiusap na silipin ang CCTV. Noong una ay ayaw ng may-ari na madamay. Pero noong magpaliwanag ang biyenan ko, pumayag siyang ipatingin ang footage. Pasado 2:00 ng madaling araw, huminto ang isang puting closed van sa labas ng gate ni Tito Carlos. Walang plaka sa harap at patay lahat ng ilaw. Pagkalipas ng 17 minuto, umatras na ito palabas ng eskinita. Malabo ang video kaya hindi mamukhaan ang taong bumaba. Pero may isang mahalagang detalye. Sa windshield, may nakasabit na yellow ID card na katulad ng ginagamit ng mga tauhan ng VDF Enterprises. Tinawagan ni Robert sa telepono sina Nestor, Tomas, at Luis. Sumagot agad sina Nestor at Tomas. Parehong sinabing wala silang alam sa nasabing sasakyan. Tanging ang phone lang ni Luis ang patay. 2 beses siyang tinawagan pero wala pa rin. Alam kong lalong tumindi ang paghihinala ni Robert, pero hindi niya ito sinabi. Kumuha na lang siya ng mga litrato ng mga naiwang marka, hiniling sa may-ari ng bahay na isave ang footage, at inutusan si Elena na ipa-police blotter ang napunit na label at ang peking spa. Bago umalis ng bahay, matagal na tumayo si Robert sa harap ng altar. Akala ko iniisip niya ang tungkol sa brown envelope, pero bago siya lumingon, ang sinabi niya lang ay, isang araw pa lang simula nang makalabas siya, inaasahan na nilang magwawala at padalos-dalos nakikilos siya. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Kung susugod siya agad sa warehouse no. 3. Madali siyang makakasuhan ng trespassing o iskandalo. 5 taon na ang nakararaan, hinayaan na niyang ipahamak siya ng pagiging padalos-dalos niya. Hindi na niya pwedeng ulitin ito ngayon. Wala pang 10 minuto kaming bumibiyahe palabas ng subdivision nang tumawag ang biyenan ko. Tarantang-taranta siya. Bigla raw bumalik si Kevin at binabaligtad ang buong kwarto para hanapin ang isang lumang cellphone. Mabilis kong ini-U-turn ng kotse. Pagpasok namin, kasalukuyang hinahatak ni Kevin ang pinto ng kabinet habang nakaharang ang kanyang lola. Pasigaw niyang inutusan ang matanda na tumabi. Patuloy na tinatanong kung saan nito itinago ang cellphone. Nang makita kami, hindi siya natakot. Isinigaw pa niya na karapatan niyang mag-check ng gamit sa bahay dahil pag-aari ito ng mga Villanueva. Nilapitan ni Robert si Kevin at hinawakan sa pulso. Hindi siya nanapak. Itinulak lang niya itong papalayo sa nanay niya. Kapag hinawakan mo pa ulit ang nanay ko, kakalimutan kong magkadugo tayo. Seryoso at mabagal na sabi ni Robert. Tumawa ng mapakla si Kevin, nagpumiglas para tanggalin ang hawak ni Robert. Sabi niya, wala namang kwenta ang cellphone na iyon, kundi ilang basurang recording. Ang linyang iyon ang nagpatahimik sa buong kwarto. Kahit kailan, hindi pa nasasabi ng biyenan ko sa kahit sino na may recording doon, pero bakit alam niya? Nang mapansin niyang nakatingin kaming lahat sa kanya, agad na bumawi si Kevin, nagdahilan na nanghuhula lang siya. Pero kitang-kita sa mukha niya ang gulat at pagkatakot. Nanginginig na dinukot ng biyenan ko ang isang lumang keypad na Nokia mula sa kanyang bulsa. Sabi niya, itinago niya ito ng 5 taon. Ilang beses na rin sana niya itong ibibigay sa akin, pero palagi siyang natatakot na mas palalain ang sitwasyon. Sa phone na ito ay may maikling voice recording mula sa gabi na dumating si Don Victor kasama ang itim na bag para makipagkita kay Tito Carlos. Malabo at mahina ang boses, pero nang itodo namin ang volume, may narinig kaming malinaw na linya. Boses iyon ni Don Victor. Sinasabing basta't itikom lang ni Tito Carlos ang bibig niya tungkol sa brown envelope, babayaran niya lahat ng utang nito. Kailangan lang din na angkinin ni Robert ang buong sisi para mabuhay ang ibang tao. Pagkarinig pa lang nito, sumugod agad si Kevin para agawin ang telepono. Bilang reaksyon, umatras ang biyenan ko, pero sumabit ang paa niya sa gilid ng carpet at bumagsak siya. Tumama ang ulo sa kanto ng cabinet. Dumugo agad ang noo niya. Binitawan ni Robert si Kevin at lumuhod para alalayan ang nanay niya. Mabilis akong kumuha ng panyo
para idiin sa sugat habang tumatawag ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, kumaripas ng takbo si Kevin palabas at pinaharurot ang sasakyan niya. Dinala namin ang biyenan ko sa ospital gamit ang sarili naming sasakyan dahil hindi na namin mahintay ang ambulansya. Nakakalahati pa lang kami sa daan nang mapansin kong may isang itim na pickup truck na nakabuntot sa amin. Noong una, akala ko nagkataon lang, pero sunod-sunod na binilisan nito ang takbo at pinipilit itulak ang kotse namin sa gilid ng barrier. Tumingin si Robert sa rearview mirror at sinabing huwag akong magpanik. Napansin niya na may mahabang gasgas ang pinto sa likod ng pickup, kamukhang-kamukha ng sasakyang nakita sa picture ng warehouse ng VDF Enterprises noon. Agad akong nagpreno at lumiko papasok sa isang kalapit na police checkpoint. Nang makita ito, nag-iba na ng direksyon ang itim na pickup. Sa ospital, sinabi ng doktor na may hiwa sa anit at mild concussion ang biyenan ko, ngunit masuwerte at wala namang seryosong internal injury. Pagkagising niya, hinawakan niya ang kamay ni Robert, patuloy ang pagtulo ng mga luha. Sinabi niya na 5 taon na ang nakararaan, sa takot na mas bumigat pa ang sentensya sa anak niya. Nakinig siya sa payo ni Tito Carlos na manahimik na lang. Ngayon lang niya naintindihan na ang pananahimik ay hindi nagdala ng kapayapaan sa pamilya, bagkus ay nagbigay lang ng pagkakataon sa mga masasamang tao na mas ibaon pa ang anak niya. Inayos ni Robert ang kumot ng kanyang ina, at ang boses niya ay mas kalmado pa sa inasahan ko. Basta't buhay po kayo at handa nang magsabi ng totoo, sapat na po iyon sa akin. Hindi ko po kailangan kayo ang magbayad sa mga kasalanan ng iba. Nakatayo ako sa gilid, nakatingin sa mag-inang magkahawak kamay. Mabigat na mabigat ang dibdib ko. Nawawala ang brown envelope, tumatakbo si Kevin, at ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito ay wala nang pakialam sa paggamit ng pananakot at dahas. Mula sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi lang basta 40 milyon ang takot nilang mawala. Natatakot sila sa katotohanang nasa loob ng brown envelope na maaaring sumira sa lahat ng itinatago nila ng 5 taon. Nang hapong iyon, parehong pumunta sina Nestor at Tomas sa ospital para dalawin ang biyenan ko. Nang marinig nila kung paano itinulak ni Kevin ang matanda at malaman ang tungkol sa itim na pickup truck na sumunod sa amin sa daan, nag-iba ang ekspresyon sa mga mukha nila. Walang tigil si Nestor sa katatanong kung may seryosong epekto ba ang pagkabagsak ng lola. Samantala, lumabas si Tomas sa hallway at tinawagan ng ilang kakilala para ipacheck kung kanino nakarehistro ang itim na pickup. Hindi masyadong nagsalita si Robert. Kinuwento lang niya kung paano sinira ang aparador sa altar, ang piraso ng shipping label galing sa warehouse No. 3 at ang voice recording sa lumang phone. Nang marinig iyon, biglang may naalalang detalye si Nestor. Madaling araw nung araw na iyon, tumawag sa kanya si Luis. Pilit na tinatanong kung na-release na ba ng bangko ang 40 milyon. Noong panahong iyon, akala lang ni Nestor na excited si Luis para kay Robert kaya hindi na siya nag-isip ng masama. Ayon naman kay Tomas, sa mga nakaraang buwan, madalas daw makipagkita si Luis kay Don Victoriano. Kapag tinatanong, laging sinasabi ni Luis na nagne-negotiate daw siya para sa bagong delivery contract. Dahil maliit pa ang bago nilang kumpanya at nangangailangan ng malalaking kliyente, hindi na nag-isip ng masama sina Nestor at Tomas. Ngayon lang naging kahina-hinala ang mga pagkikitang iyon. Hindi pa rin nagmadali si Robert sa pagbibigay ng konklusyon. Inutusan niya si Nestor na i-check ang fleet management system ng kumpanya nila. Pagkalagi ng ilang minuto, natuklasan ni Nestor na may isang maliit na reefer van, truck na may cold storage, ang inilabas sa parking lot noong gabi. Ang vehicle request ay ginawa gamit ang admin account ni Luis, pero walang inilagay na dahilan o destinasyon. Based sa GPS tracker, huminto ang truck malapit sa bahay ni Tito Carlos bandang 2:00 ng madaling araw, tapos dumiretso sa isang lumang warehouse sa labas ng bayan. Iyon din ang lugar na dating inupahan ng Agricold bilang transshipment hub bago tuluyang bumagsak ang kumpanya. Nag-alok agad si Nestor na puntahan at i-check ang lugar. Pinigilan siya ni Robert. Sabi niya kailangang i-report muna lahat sa awtoridad. Walang pwedeng sumugod ng mag-isa sa warehouse. Napansin kong nag-iba na talaga ang asawa ko. Kung siya yung Robert 5 taon na ang nakararaan, baka kanina pa iyon sumugod at naniguradong kaya niya itong kontrolin. Saktong na-isend namin sa mga pulis ang location ng sasakyan, isa pang masamang balita ang dumating, nawala si Elena. Nakapatay na ang cellphone niya. Ang sasakyan niya ay nakitang iniwan halos 1 kilometro ang layo mula sa karinderiya
kung saan kami nagkita kaninang umaga. Nandoon pa sa upuan ang handbag niya, pero nawawala na ang itim na briefcase kung saan niya itinatago ang mga folder. Wala pang 10 minuto ang nakalilipas, nakareceive ang asawa ko ng text mula sa isang unknown number. Inuutusan ng sender si Robert na pumunta ng mag-isa sa warehouse at dalhin ang bank clearance ng 40 milyon. Kung magsusumbong sa iba o kung malate siya, manganganib ang buhay ni Elena. Binasa ko ang text at nanlamig ang mga palad ko. Agad na tumayo si Robert, pero humarang ako sa harap niya. Alam kong hindi niya pwedeng pabayaan si Elena ang taong nagtago ng mga papeles niya ng 5 taon, pero kung pupunta siyang mag-isa, ibinibigay niya ang sarili niya sa patibong ng kaaway. Sinabi ko sa kanya na ang pagliligtas ng buhay ay hindi nangangahulugang pagtalon sa apoy ng walang armas at plano. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, pumayag din siyang makipagtulungan. Inihanda namin ang GPS tracker at hidden recorder habang sasama lang sa di kalayuan sina Nestor at Tomas para ituro ang mga exit at entrance na may istriktong utos na huwag kikilos ng kanika nila. Ang bodega ay nakahiwalay sa hilera ng iba pang abandonadong pabrika. Mataas na ang talahib sa labas, kinakalawang na ang luma nitong karatula pero may ilaw pa rin sa loob. Pumasok si Robert sa main door, bitbit ang peking brown envelope na hinihingi nila. Nasa malayo lang kami. Nakikinig sa audio na dumarating sa amin. Ang unang boses na umalingaw-ngaw ay hindi kay Don Victor o kay Kevin, kay Luis iyon. Nakatayo siya sa gitna ng bodega, pagod ang mukha at mapupula ang mga mata. Nakalock si Elena sa loob ng isa sa mga cold storage room sa likod. Nakatali ang mga kamay ng plastic zip ties. Hindi pa ganoon kalamig ang temperatura ng mga oras na iyon, pero dahil nakasil ang kwarto, paubos na ang hangin doon. Sinabi ni Luis na gusto lang niyang makuha ang brown envelope at pilitin si Robert na itigil na ang panghahalukay. Dahil para sa kanya, kung mabubuksan ulit ang lumang kaso, babagsak ang bago nilang kumpanya. Mauuwi sa wala ang trabaho ng 12 empleyado. At ang 3 pamilyang niligtas noon ni Robert ay babalik na naman sa panibagong kaso sa korte. Tinanong ni Robert kung bakit kailangan niyang dukutin si Elena. Yumuko si Luis saglit, saka sumagot. Masyado nang maraming alam ang babaeng yan at ayaw iabot yung mga papeles. Nang ipaalala ni Robert na inako niya ang lahat ng parusa para lang mapanatiling ligtas at payapa ang asawa at mga anak ni Luis, bigla itong napahagulgol. Pero hindi sapat ang mga luhang iyon para pigilan ang mga ginagawa niya. Sabi niya, nakayanan na raw ni Robert ang 5 taon, baka daw pwedeng manahimik na lang ulit ito. Nagsakripisyo ka na ng isang beses. Isakripisyo mo na uli para sa amin. Sigaw ni Luis. Ngayon pa lang kami nakakabangon. Ang sagot ni Robert ay napakakalmado. Ang sakripisyo ay kusang ginagawa. Kung pipilitin mo ang ibang taong akuin ang lahat habang patuloy kang nabubuhay sa kasalanan mo, pagnanakaw na yan. Ibinagsak ni Luis ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Inuutusan niya si Robert na pumirma. Nagbibigay ng autorisasyon na isuko ang 40 milyong piso pabor sa isang middleman firm. Kapag pumirma raw siya, palalayain na si Elena at titigil na ang lahat. Tumanggi ang asawa ko. Pagkatapos niyon, narinig namin ang ugong ng makina. Binuhay na ni Luis ang freezer system ng cold room kung saan nakakulong si Elena. Ang mahihinang tunog ng paghampas ni Elena sa pinto na nadidinig mula sa recorder ang dahilan kung bakit hindi na ako nakatiis. Ibinigay ko agad ang eksaktong lokasyon sa mga pulis at humingi ng agarang rescue. Sa loob, hindi sinugod ni Robert si Luis. Patuloy lang niya itong kinausap para i-delay, tinatanong kung nasaan ba talaga ang brown envelope. Paatras na naglalakad si Luis. Sinabing nakuha na ang envelope mula sa bahay ni Tito Carlos, pero hindi pa niya na-i-deliver kay Don Victor dahil mas maagang nakalabas si Robert kaysa inasahan. Nang makarinig ng mga papalapit na tao mula sa likod ng warehouse, natarantang tumakbo si Luis sa access panel. Nakilala siya ni Tomas na nakatayo sa labas. At tinangka nitong harangin siya pero hinampas siya ni Luis sa balikat ng isang bakal na tubo. Mabilis na inambahan ni Nestor si Luis at nagpambuno ang dalawa sa sahig ng bodega. Habang nangyayari iyon, tumakbo si Robert sa control panel at agad pinatay ang freezer at gumamit ng tools para sirain ang padlock ng cold room. Inilabas si Elena na nanginginig. Nangingitim ang mga labi at naghahabol ng hininga, pero gising pa naman. Na-corner rin si Luis sa huli. Sa loob ng kanyang jacket ay nakita ang isa pang kopya ng peking SPA.
ang company ID mula sa VDF Enterprises, at ang susi ng puting van na nakita sa labas ng bahay ni Tito Carlos. Bago siya posasan at isakay sa police car, lumingon siya kay Robert. Nababakas sa mukha niya ang matinding galit. Tingin mo napakabuti mo. Dahil sa lagi kang nagmamagaling, kaya lahat gusto kang mawala sa landas nila. Nanlamig ako sa linyang iyon. Ang ibig sabihin, sa likod pala ng mga pagbisita, ng mga salita ng pasasalamat, at sa konsensya na ipinapakita niya sa loob ng 5 taon, nagtago ang isang matinding inferior complex na unti-unting naging pagkainggit. Isinakay si Elena sa ambulansya. Bago sumara ang pinto, hinawakan niya ang kamay ko. Pilit siyang nagsalita, kahit paputol-putol ang hininga niya. Sabi niya, ang brown envelope na nakuha ni Luis sa bahay ni Tito Carlos ay hindi ang orihinal na kopya. Hindi pa ako nakakapagtanong muli nang isinara ng mga medik ang pinto. Umalis ang ambulansya sa warehouse, iniiwan sa likuran ang tunog ng sirena, ang asul-pulang ilaw, at ang mga mukhang natigilan ng mga taong naiwan. Nahuli na si Luis. Pero ang mga huling salita ni Elena ay patunay na ang pinakamalaking sekreto ay hindi pa rin hawak ng aming pamilya, at naintindihan ko na ang taong nasa likod ni Luis ay tiyak na hindi pa rin tumitigil. Pagkatapos ng insidente sa cold storage warehouse, iniquest si Luis dahil sa illegal detention, paggamit ng pekeng dokumento, at pagtatangkang pilitin si Robert na i-sign over ang 40 milyong piso. Noong una, itinanggi niya ang lahat. Sabi niya, kusa daw pumunta si Elena para makipag-negotiate at ang pagkatali raw nito ay pakanalang ni Elena para ibagsak siya. Pero hindi nagtagal ang mga kasinungalingang iyon. Nakita sa mga CCTV sa kalsada na hinarang nila ang sasakyan ni Elena. Nandun ang mga marka ng cable tie sa pulso niya, ang log system ng freezer panel, at higit sa lahat, ang recording sa hidden mic na dala ni Robert. Sa harap ng mga ebidensyang iyon, natulala si Luis at nagsimula ng umamin tungkol sa kaso 5 taon na ang nakararaan. Inamin ni Luis na siya pala ang unang palihim na nagsumbong tungkol sa pag-divert ng project funds ng Agricold. Ayon sa kanya, ang intensyon niya talaga ay hindi ipasok sa kulungan si Robert kundi para lang pilitin itong mag-resign bilang CEO. Matapos ang maraming taon na magkakasama sila, palaging naiisip ni Luis na nakatago siya sa anino ng asawa ko. Kahit sa mga ordinaryong tauhan, mataas ang respeto nila kay Robert. Habang si Luis, parang hindi napapansin. Tuwing may bagong kontrata, laging ang diskarte at talino ni Robert ang pinag-uusapan. Tuwing may aberya, si Robert din ang una nilang hinahanap, maging ang asawa ni Luis, sa mga pagkakataong nag-aaway sila. Minsang nasabi nito sa asawa na, kung may kalahati ka lang sana ng galing ni Robert, edi sana hindi tayo naghihirap ng ganito. Ang mga paghahambing na iyon ay naipon na nagdulot ng malalim na inferiority complex. Napansin iyon ni Kevin at unti-unti siyang lumapit kay Luis. Laging ibinubulong ni Kevin sa kanya na kapag natanggal si Robert, malamang na mapunta sa mga naunang founders tulad niya ang management. Ipinakilala pa ni Kevin si Luis kay Don Victoriano, De La Fuente. Sa una, hiningi lang nila ang schedule ng mga board meetings at internal audit reports. Pero nang malaman ni Don Victor na may nailipat na pondo sa project, ginamit niya ito para kunin ang kumpanya. Inutusan niya ang mga contacts niya sa gobyerno na pabilisin ang audit, habang lihim niyang hinatak papalabas sa Agricold ang mga kliyente, ang mga equipment, at maging ang transshipment centers. Dahil sa kawalan ng pera ng Agricold at pag-atras ng mga source of income nito, mabilis itong bumagsak bago pa makabawi at maibalik ang pondo. Sabi ni Luis, hindi niya inasahang aabot sa ganito. Nang makasuhan si Robert, binalak niya sanang umamin sa lahat. Pero binalaan siya ni Kevin na kapag nagbago ang pahayag niya, siya naman ang makukulong. Kagagawa lang ng asawa niya. Wala silang pera, kaya pinili niyang manahimik. Hindi ang sinabing ito ang lalong nanakit kay Robert, kundi ang sumunod pang revelasyon. Ayon kay Luis, sina Nestor at Tomas ay hindi rin wala lang ginawa tulad ng paniniwala ng asawa ko. Bago pa ang araw ng trial, may balak sana silang dalawa na magko-confess, na pumayag din sila sa fund transfer. Pero may sumugod sa mga bahay nila. Pinakita kay Nestor ang mga litrato ng anak niya habang naglalakad papasok sa paaralan at pati na rin ang medical records ng misis niya. Binalaan daw si Nestor na kapag binago niya ang testimony niya, baka hindi matuloy ang hinihintay na operasyon ng asawa niya at wala ring kasiguraduhan ang kaligtasan ng mga anak niya. Nakatanggap din ng ganoong banta si Tomas.
Noong mga panahon na iyon, may sakit ang nanay niya at dumedepende lang sa gamot. Binantaan siya na kapag nagdamay pa siya ng ibang tao sa kaso, mawawala lahat ng supply ng maintenance na gamot ng nanay niya. Ang nagpagimbal sa akin ay hindi si Don Victor ang personal na nagbanta sa kanila, kundi si Kevin. Sumunod siya sa utos ni Tito Carlos na pilitin ang lahat na ituro si Robert na siyang kaisa-isang nagdesisyon sa pondo para mapabilis ang pagsasara ng kaso. Hindi basta-basta naniwala si Robert sa mga pahayag ng taong nakakulong. Ipinatawag niya sina Nestor at Tomas nang hindi binabanggit kung anong isiniwalat ni Luis. Nang diretsuhin sila sa tanong, natahimik si Nestor at saka nakayukong umamin. Ikinuwento niya na saktong araw bago ang operasyon ng asawa niya. May inilapag na brown envelope sa tapat ng pintuan nila. Sa loob nun ay ang litrato ng anak niya, schedule sa school, at isang piraso ng papel. Nakasaad doon, kapag nagsalita ang tatay niya, mawawala ng daan papunta sa school ang anak niya. Natakot si Nestor. Sumunod siya sa mga instruksyon ng abogadong kinuha ni Tito Carlos. Nagtestigo na gumagawa lang daw siya sa operations department at walang alam kung saan galing ang pera. Sa loob ng 5 taon, tuwing bumibisita siya sa asawa ko sa loob ng kulungan, gusto na raw niya umamin, pero hindi niya magawa dahil sa takot. Umamin din si Tomas na ganun din ang pananakot na ginawa sa kanya. Akala raw niya na kung madadawit siya, walang mag-aalaga sa nanay niya. Dahil dyan, hinayaan nilang humarap si Robert mag-isa sa mga katanungan ng korte na dapat sanay silang 4 ang sumagot. Matapos marinig ang lahat ng ito, nanlamig ang mukha ng asawa ko. Hindi siya nagalit na hindi siya iniligtas ng mga kaibigan niya. Ang pinakamasakit para sa kanya ay yung tinatawag siyang utang na loob. Bumibisita, ng 5 taon na tila ba nagigilty. Tapos yun pala, may ibang kamay na nagkokontrol sa pananahimik nila. Biglang lumuhod si Nestor, ngunit mabilis siyang hinatak patayo ni Robert. Natakot ka, dahil gusto mong protektahan ang asawa at anak mo. Hindi kita masisisi, sabi ni Robert. Pero simula ngayon, wag na kayong magtago sa likod ng mga luha nyo para takpan ang totoo. Kinahapunan. Ang asawa mismo ni Nestor ang lumapit sa akin. Bitbit niya lahat ng lumang medical records, mga text messages ng pananakot, at ang isang notebook na naglalaman ng mga petsa kung kailan may umaaligid sa labas ng bahay nila. Sabi niya, huli na nang malaman niya kung saan nanggaling ang perang ginamit pampaopera sa kanya, pero nanahimik siya dahil baka arestuhin ang asawa niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Nanginginig ang boses niya. Nung araw na nanahimik si Nestor, ginawa niya yun para sa akin. Pero kung ang ibig sabihin ng buhay ko ay 5 taong pagkakakulong ng asawa mo, araw-araw din akong hindi mapakali at nakokonsensya. Sumama rin ang matandang ina ni Tomas. Naniwala daw ang matanda noong una na nag-iisa lang talaga si Robert na may kagagawan, kaya 5 taon nitong ipinagbawal kay Tomas na dalawin si Robert sa kulungan. Nang malamang mali siya, kinuha niya ang nag-iisa niyang gintong singsing at inabot sa akin, pambayad daw sana sa magagastos namin sa abogado. Marahan kong binalik ang singsing sa kanya. Ang kailangan po namin hindi ang ginto ng isang matanda, kundi ang lakas ng loob ni Tomas para aminin kung anong totoo niyang ginawa at nakita noon, sabi ko. Sa mga pagkikitang ito ko na-realize na hindi lang ang asawa ko ang biktima rito. Sina Nestor at Tomas ay nabuhay rin ng 5 taon na nakakulong sa takot, sa guilt, at sa kontrol ng iba. Pero ang pinagdaanan nila ay hindi sapat para itama ang mga maling salaysay nila sa korte, at lalong hindi rason para patuloy na balutin ng kasinungalingan ng asawa ko. Sa wakas, pumayag din silang pumirma ng supplemental affidavits para sagutin ang mga aktwal nilang naging papel sa pangyayari noon. Saktong inakala naming magiging maayos na ang lahat, nakatanggap ng urgent notice si Elena. Temporary daw na nisuspend ang proseso ng pagpapalabas ng 40 milyong piso. Base raw sa petisyon ng VDF Enterprises, ang perang ito ay nagmula raw talaga sa asset ng Agricold. Gumanti na ng tuluyan si Don Victor de la Fuente. Ang notice of hold order para sa 40 milyon ay natanggap namin bago maghapon. Ipinakita ng VDF Enterprises ang isang addendum o annex sa kontrata na nagsasabing ang shares na hawak ni Robert sa Primebox ay ginamitan di umano ng pondo ng Agricold pambili. Kung kikilalanin ng bangko ang papel na ito, ang pera ay hindi na magiging pribadong yaman ni Robert. Sa halip, maaari itong ituring na proceeds na nakakabit sa dating kaso niya. Dahan-dahang binasa ni Elena ang mga dokumento. Ang pirma ni Robert ay napaka-perpekto, na kahit ako mismo, nahirapang makita ang pagkakaiba.
Ang dry seal at layout ay eksaktong kopya noong ginagamit pa ng Agricold noon. Ngunit may nakita si Elena na isang maliit na butas. Sa listahan ng mga naka-assign na tauhan, may isang pangalan ng empleyado na hindi pa man lang nag-apply sa Agricold noong panahong nilagdaan daw ang kontrata. Idagdag pa riyan, ang font style na ginamit sa form ng addendum ay mula sa bagong format ng HR department na ginamit almost a year after the alleged date. Napakalinaw na gawa-gawa ito na in-edit at ni-backdate. Ngunit para sa isang matibay at solong ebidensya, kakailanganin namin ang mga raw files o orihinal na data mula sa dating accounting system o kung anumang laman ng brown envelope na itinago noon ni Tito Carlos. Hindi ganoon na dismaya si Robert na hindi muna namin makukuha ang pera. Ang mas bumabagabag sa kanya ay kung gaano katapang si Don Victor sa pagpepeke ng mga ganitong sopistikadong dokumento dahil patunay ito na may kasabwat siya na pamilyar sa internal processes ng kumpanya. Sabi niya, ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Ginamit nila ang 40 milyon para paikutin kami. Pero ang totoong pinoprotektahan nila ay ang mga katiwalian at maling transaksyon na naipon sa loob ng 5 taon. Habang iniisip namin kung ano ang susunod na hakbang, biglang nawala si Kevin. Naiwang nakaparada malapit sa pier ang sasakyang palagi niyang ginagamit at nakapatay ang cellphone niya. Kahit si Tito Carlos, hindi makontak ang kanyang anak. Nagsimula na ang kaba sa dibdib ko pero pinilit kong pakalmahin ang sarili ko, iniisip na baka nagtatago lang si Kevin. Bandang tanghali ng sumunod na araw, nagring ang telepono ko. Tumawag ang advisor ng klase ni Angel. Sinabi niyang may kumuha kay Angel kaninang umaga. Isang lalaki na nagpakilalang tito ng bata. May emergency raw ang pamilya. Dahil madalas namang makita ni Angel si Kevin noong bata pa siya, sumama na ito nang walang pagdududa. Nang subukan ng teacher i-confirm sa pamilya gamit ang number na iniwan sa kanya, out of reach na ito. Parang napatid ang hininga ko, at muntik ko nang mabitiwan ang cellphone. Nang marinig pa lang ito ni Robert, napabalikwas siya agad. Tinawagan namin ng ilang beses si Angel, pero hindi makapasok ang tawag. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng mensahe ang aking phone. Ang sender ay humihingi ng formal na pag-atras ng lahat ng claims tungkol sa SPA, pati na rin ang turnover ng lumang Nokia na phone ng biyenan ko. Kung hindi nyo gawin, hindi nyo malalaman kung saan dinala si Angel. Paikot-ikot kong binasa ang mga salita. Ramdam ko ang sakit sa dibdib ko sa sobrang kaba. Buong buhay ko mula nung makulong si Robert, sinubukan kong ilayo ang anak ko sa gulo ng mga matatanda. Pati pala kadugo ay gagamitin para ibaba ang bantay ng bata. Halos mabaliw si Robert at nagbalak na hanapin ng mag-isa si Kevin. Papalabas na siya ng pinto at sumisigaw na kung sakaling masugatan ng anak niya, papatayin daw niya si Kevin. Hinatak ko ang asawa ko pabalik. Kalalabas mo pa lang, ginagawa nila. To para magwala ka at ipahamak mo sarili mo ulit. Nanatili siyang nakatayo doon. Kuyom na kuyom ang kanyang mga kamao. Bakat na bakat ang ugat. Alam kong hindi siya natatakot mawala ang 40 milyon. Ang kinatatakutan niya ay kung 5 taon na siyang nawala at bago pa man niya mabawi ito, manganib ang buhay ng sariling anak. Agad naming inilapit sa awtoridad lahat ng impormasyon na may kinalaman kay Kevin ang iniwang kotse at ang mga apartment at bodega na nirentahan nito. May naalala si Nestor. Nitong mga nakaraang buwan lang, nagyabang si Kevin na nakapag-rent daw ito ng abandonadong farmhouse mga 20 kilometro galing sa syudad para magtago ng cargo. Nang puntahan namin ang lugar, wala kaming nadatnan. Pero nandoon sa sala ang backpack ni Angel, kasama ang kulay gray na scarf na ibinigay niya sa papa niya. Sa pader, may maliit na hidden camera na naka-livestream pa. Tumunog ang phone ni Robert. Ang boses na galing doon ay tawa ni Kevin parang nasisiraan na ng bait. Sabi niya ang farmhouse na ito ay isang decoy lang para malito kami. Nasa ibang lugar daw si Angel. Kapag inantala pa nila ang pagpirma sa mga dokumento ng kahit 1 minuto, magdudusa pa ng 1 pang minuto sa takot ang anak namin. Pinilit kong panatilihing mahinahon ang sarili ko at pilit nakipag-usap para pahabain ang oras. Tinanong ko siya kung bakit paaabot sa ganitong hakbang, kung noon pa mang una ay laging binabayaran ni Robert ang mga utang niya at maraming beses na siyang inihapan ng trabaho at ni minsan ay hindi isinumbat ito sa kanya sa harap ng angkan. Biglang sumigaw sa kabilang linya si Kevin. Sabi niya, iyon mismo ang dahilan. Binibigyan siya, kaya lalo siyang nilamutak at minata ng mga tao. Para sa angkan, isa siyang pabigat na walang silbi. Samantalang si Robert na nakakulong,
mas pinag-uusapan at pinapaboran pa nila. Palagi na lang pa-hero effect yan, sigaw niya. Sa tuwing may binibigayan sa akin, tinitingnan ako ng tao na parang linta. Doon ko napagtanto na hindi na lang pala tungkol sa pera ang sitwasyong ito. Ang nagtulak kay Kevin papunta dito ay ang namuo at nabubulok niyang inggit at ang libu-libong lugi niya sa mga investments na hindi na niya matakpan. Habang kinakausap ko siya, nakatutok ng mabuti ang tenga ni Tomas sa background noise sa kabilang linya. Bilang in charge ng mga makina, na-recognize niya ang tunog ng sirang kompresor at ang pressure warning alarm ng isang dating sorting facility na dapat ay matagal nang hindi umaandar. Ang lugar na iyon officially ay pag-aari na ng VDF Enterprises, ngunit inactive ito sa papel. Paglapit namin at ng mga nakaunipormeng pulis, sinabihan kaming manatili muna sa labas ng main parameter. Mula sa puwang ng bakal na gate, nakita ko si Angel sa lumang break room, nakatali ang mga kamay ng lubid. Hindi siya duguan, pero putlang-putla ang mukha at magana ang mga mata dahil sa pag-iyak. Nakatayo naman sa may control room si Kevin. May hawak na kutsilyo sa isang kamay, at sa paanan niya ay may isang lalagyan ng gasolina. Sinisigaw niyang susunugin niya ang buong lugar kung may susubok pumasok. Lumapit si Robert, mapanatili ang safe distance, at kalmadong sinabing pipirma siya sa kahit anong dokumento basta hayaan muna nilang makita ang anak niya. Hinatak palabas ni Kevin si Angel. Hindi siya tumitigil sa pag-insulto na anak ng isang pugante ang bata, at pagkalabas ng papa nito, hinihila naman nito ang buong pamilya pababa sa putikan. Nanatiling tahimik si Robert sa kabila ng lahat. Nanginginig ang balikat niya, subalit tila kalmado pa rin ang pananalita. Sabi niya, "Anumang kasalanan ng nakaraan ay gawa ng mga matatanda, kaya huwag mong idadamay ang isang inosenteng bata." Biglang umangat ang ulo ni Angel at sumigaw habang umiiyak. Kung may kasalanan ang tatay ko, pananagutan niya iyon. Pero hindi siya nagtago, at lalong hindi siya nang ipit ng iba, na katulad mo, Kuya Kevin. Natigilan ng bahagya si Kevin sa narinig niya. Kasunod niyan, biglang namatay ang supply ng kuryente. Si Tomas pala ay inutusan na ang isa sa mga officer kung saan i-off ang main breaker sa labas, habang nagawang sirain ni Nestor ang padlock sa likod. Sa loob ng ilang segundong pagkalito, dahil sa dilim, nabuwag ang balanse ni Kevin at na-i-takedown siya bago pa makasindi ng lighter. Dumamba si Robert papunta sa anak at mahigpit itong niyakap. Noong una, hindi makagalaw ng maayos si Angel sa takot, ngunit makalipas ang ilang segundo ay umiyak na siya sa balikat ng ama. "Pa, uwi na tayo." Ito ang unang beses, sa loob ng 5 taon, na tinawag niyang papa si Robert na hindi nag-aalangan. Dinampot agad ng pulisya si Kevin. Sa loob ng control room niya, nakita nila ang maraming luma at expired na mga company seal, mga scan na pirma ni Robert, at ang incorporation papers para sa Success Nueva Corp. Inamin niya sa huli na nagkasabwat sila na kuhanin yung brown envelope sa bahay ng papa niya, Tito Carlos, ngunit diin niya, ang orihinal na envelope ay wala sa kanya. Noong unang gabi pa lang daw ng bentahan, nakuha na ni Don Victor de la Fuente ang mga orihinal at ipinasundo na niya iyon. Nakayakap ako kay Angel sa loob ng sasakyan pabalik. Sobrang higpit ng hawak ng bata sa papa niya na para bang natatakot itong bigla siyang mawawala ulit. Pabagal ng pabagal ang ilaw ng sirena sa malayo habang papadilim na ang buong lugar. Nahuli na si Kevin, pero malinaw na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay hawak pa rin ang lahat ng nakasulat sa orihinal na dokumento. Akala ko, pagka-uwi namin matapos ma-rescue si Angel, kahit paano ay makakatulog na kami. Ngunit umaga kinabukasan, nung nasa hospital pa ang biyenan ko, biglang sumipot sa pinto ng kwarto si Tito Carlos. Wala sa kaniya ang dati niyang matikas at aroganteng porma. Gulo ang buhok niya, gusot ang barong na suot, at pulang-pula ang mga mata niya na parang nakipaglamay buong gabi. Ang kamay niya ay nakakapit sa lumang canvas na bag, mahigpit na nakatali ng PC. Pumasok siya, at hindi agad umimik bago bigla siyang lumuhod sa tabi ng kama ng biyenan ko. Lahat sa kwarto ay nagulat sa ginawa niya. Inamin ni Tito Carlos na nang gabing i-deliver ni Elena ang brown envelope, talagang tinanggap niya ito. Sa loob daw ay may board resolution, nakaprint na email logs, at ang inventory ng lahat ng assets na nailipat palabas ng Agricold bago pa bumagsak. Nandun din yung resibo o logs ng mga transactions ni Don Victor de la Fuente
kung saan kinuha na ng tao niya ang mga equipment ilang oras bago sumabog ang issue ng Agricold. Nang panahon na yon, nakabaon daw sa utang si Tito Carlos ng halos 3 milyong piso dahil kumuha si Kevin ng malaking loan at siya ang nakapirma bilang guarantor. Hindi na sila makatulog dahil araw-araw nang may kumakatok sa bahay. Tapos, inilihim pala ni Kevin na ang ginamit na pampatitulo doon sa malaking inutang ay ang titulo mismo ng lupain nilang magpapamilya, ancestral house. Nang dumating si Don Victor, nalaman ng matanda na aware si Victor sa mga utang niya. Inalok siyang isasaayos daw niya ito kung ibibigay niya ang brown envelope, maging ang paghikayat sa pamilya na huwag nang humanap ng bagong abogado at i-close na ang investigation at pilitin mag-isa lang aakuin ni Robert. Umiyak si Tito Carlos at sinabing nagawa lang raw niya ito para di ma-foreclose ang ancestral house at huwag mapreso si Kevin. Pero tinignan lang siya ng biyenan ko ng puno ng panghihinayang. Nailigtas mo ang pamamahay natin, sabi ng matanda. Pero nilaglag mo papunta sa kulungan ang sarili mong pamangkin. Ano namang kwenta ng bahay na natira kung tayong mag-anak? Ganito na ang naging tinginan sa isa't isa. Napayuko si Tito Carlos. Di na niya nasagot pa ito. Yung lumang canvas na bitbit niya ay hindi orihinal na brown envelope ang laman. Kasi sabi niya, pagkakuha pa lang daw ni Victor ng dokumento ng gabing yon, kinuha na niya at nagpadala na ng tao. Ang naitira lang daw ni Tito Carlos na resibo ay yung isang maliit na diary na naglalaman ng mga exact time ng meetings, mga padulas o payoffs na tinanggap, at ang araw kung saan kinuha ni Kevin sina Nestor at Tomas papuntang bahay para puwersahin sa investigation. Meron ding lumang SD card doon. Tinanggal daw ito ni Tito Carlos mula sa mismong DVR unit sa bahay bago dumating at i-delete ng tauhan ni Victor. Yung nakarecord sa SD card, although hindi kalinawan, ay nakuhanan noong dumating si Victor ng hating gabi na may daladalang itim na bag. Pagkatapos noon, si Kevin naman ay binigyan ng nakatape na bugkos ng pera bago tinanggap ni Tito Carlos yung brown envelope. Kahit hindi mabasa ang teksto, sapat na itong patunay na hindi lang bilihan ng lote ng isang kaibigan ang naganap noong gabi na yon, kundi may nangyaring malaking bayaran. Sa tabi ng bintana nakikinig si Robert at nakita ko sa mukha niya na wala na siyang nararamdamang anumang emosyon. Nang ipangatuwiran ni Tito Carlos na natauhan daw siya dahil kay Angel kasi hinaras ni Kevin yung inosenteng apo nila, tsaka lang humarap ulit si Robert. Hindi ka natauhan dahil 5 taon akong nabulok, sagot ni Robert. Natauhan ka dahil nanganganib na makulong habang buhay ang sarili mong anak. Pero kahit ganon, mas maigi pa rin kaysa itinago nyo ng tuluyan. Hindi pa agad nakapagpatawad si Robert pero di niya itaboy ang tiyuhin niya. Pinakiusapan lang niya itong ibigay yung buong SD card at magpakumbabang ipa-auditing yun mismo ni Tito Carlos at tutulungan nila kung saan mapupunta yon. Tumango lang si Tito Carlos. Luyloy ang magkabilang balikat bilang isang lolo, nakakawala lang ng lahat ng ipinaglaban niya. Saktong doon na nagsimula ng move niya si Don Victoriano. Gumawa siya ng propaganda. Isang video sa bodega na na-edit kung saan si Robert lang ang makikitang nanghaharas kay Luis, na inalis ang parte kung saan tinatali si Elena sa malamig na room ay kumalat ng parang apoy. Nagsulat pa ang mga online bashers at trolls sa Facebook na kakahirap na kalalabas lang daw sa kulungan ni Robert ay nangikil agad ng 40 milyones at humingi ng lagay para mam-blackmail. Ang tsismis ay sobrang bilis na kumalat. Pagdating sa gate mismo ng paaralan ni Angel, nagsimulang pag-usapan ng ibang magulang ito. Umabot sa point na hinihingi pa ng ilan na ilipat section daw si Angel dahil baka malagay pa raw sa kahihiyan ang buong paaralan. Pero hindi ko pina-absent si Angel. Sa halip, sinamahan namin siyang mag-asawa papuntang room. Nagmarchang paika-ika si Angel habang mahigpit ang kapit sa palad ko. Huminto ako sandali at umiling. Ang pananahimik ay hindi para sa kasalanan na hindi mo ginawa. Bulong ko, hindi mo na kailangan yumuko pa ngayon dahil ginagampanan lang ng papa mo ang naging kasalanan niya. Nagpapasalamat ako kasi ipinagtanggol at nakampi si ma'am sa anak namin. Tapos yung mga nagtitinda sa palengke at yung mga kliyente dati na naging sakop noong golden age pa lang ng Agricold na hindi napabayaan at naiayos at nabayaran nung pandemic ay sumigaw at sumang-ayon din sa amin para sabihing huwag. Namang mandamay ng bata sa laro at kasakiman ng matatanda. Sa kabila noon, naisip ko lang din ang kabalintunaan. Samantalang yung dugo ng mga kamag-anak mismo natin yung naghila at pumatay at nandiri sa amin. Nakuha naming mahanap ng mag-ina ang katarungan na walang hinihingi
dun pa mismo sa dugo na niwalang koneksyon sa pamilya Villanueva. Ganun pa man, unti-unti at puspusang ginagawa pa din nina Elena at Tomas ang pag-trace ng lumang accounting data nila. Doon nasagap ni Tomas sa mga alaala niya yung cloud, remote server data center ng Agricole dati, lingguhang na iba-back up sa mainframe kung asan currently si VDF Enterprises na namamahala nito ngayon. Gumawa sila ng petition at hiningi na pa-freeze muna ito para makuhanan ng investigasyon ng local na NBI Cybercrime Division, ngunit bago pa man sila pumaroon, ay nilamon na ng sunog ang lumang bodega na tinuturo niya na location. Nagbigay ng alibi si Victor na faulty wiring umano. Kahit na naka-off naman ang alarm and walang fire sprinkler, at tinanggal ng sapilitan yung mga external na camera bago maghating gabi. Nung pagputok nung itim na usok, parang asong gusto sanang pumasok at itakbo ni Tomas palabas yung main hard drive. Pinigilan lang at inawat ni Robert ang binata niya. Kailangan pa kita na buhay mamaya para makatestimonya, bulong niya. Dahil mas malala ang mawalan pa ng pamilya ang pamilya niyo, nang dahil lang sa tama ko. Nang maapula na ang sunog, may lumapit na isang matandang empleyado. Si Mang Isko, yung taga-maintenance at guard dati ng Agricole nung bago pa lang si Robert. Ang bitbit niya sa plastic na ziplock na nanginginig ang mga kamay ay isang malaking external hard drive unit na iningatan pa mismo ng basahan. Nag-umpisa kasing ikwento ni Mang Isko na may kahina-hinala noong isang gabi na inaalis na pati mga fire extinguishers, kaya gabi pa lang, at palihim niyang kinuha na muna yung external drives bago inilagay sa safety deposit na toolbox niya. Naaalala niya na noong naospital pa ng malubha ang asawa niya, isa si Robert sa nagpadala sa kanya ng tulong pamasahe at ospital. Pero bago pa man ako nagsalita para ibigay kay Robert, ay umiling si Mang Isko. Papanatilihin ko. To, hindi dahil bayad utang o kung ano. Mahirap lang din po ako, at wala naman masyadong meron kami. Pero mas mabilis mabulok kung walang karangalan. Paliwanag ni Mang Isko. At the end, hindi namin to naging ipon. Pero natutuwa ako na naipanalo natin to. Wala nang nakakuha ng disk na yon kundi naibigay na raw doon din sa technical center bago ipasa as state witness and data checking. Nang pagkatapos ng 3:30, unti-unti nang sumingaw ang file properties. Gawa pa ng lagpas 8 buwan simula nang arestuhin si Robert bago in-encode yon o ini-upload sa system na nakafile sa PDF na format. Ang system ng computer network ang nagpakita the email thread and conversations regarding machines being shipped out. Kaya on top of it, nasagot na yung missing chain natin regarding Don Victor and those manipulated records nina Luis at Kevin. Para dito, hindi na nagtago pa sa iisang affidavit sina Tito Carlos at yung ibang lumang management that time, kaya kahit inirush ito ng abogado ni Victor, na ipasa muna sa dummy board of member na mga kamag-anak at asawa niya, nakaalerto na at handa na ito. Nang sumapit ang hapon, matagal lang na inobserbahan ni Robert yung table na full of reports. Tinanong mo, if I value that money. Hindi na siguro yung pera na lang mismo, kundi sa pagkakataon na ito makukuha nating bawiin, kung saan nating ginawa yung mga maling palya na dinanas ko mismo, na imbis na inosente ay umabos at nilagay pa, as the worst sa akin yun nakuha. Sumilip lang si Robert, at may dumaan sa text sa kaniya. Nanggaling muli sa unregistered phone, the words is, nakumbinsi mo silang matitigas at napaniwala sa mga peking record. Pero dun pa lang sa true tao, isa ang hanggang ngayon di mo pa nalalalaman sa baho nilang ginawa sa'yo. Sa buong kwarto, na umalingaw-ngaw ng ingay dahil tahimik. Luis, Nestor at Tomas. Namulok at na-identify ni Luis. Sino na ba sa tu? Sinilip ko asawa ko ang ilap ng mata at walang pakialam. Hindi katulad ng dati na isusugod at isasalang at pipilitin sino ba ang gumawa sa inyo noon? Nagbuntong hininga at nakapako lang ang asawa ko ng ilang minuto. Hindi na ganoon ang kaluluwa ko. Nang panahong sinolo kong aakuin and the pressure sa likod ko was big that I decided not to even ask you first or the child. Sa aking puso, naiingatan din natin na once na nagpa-apekto muli si Robert sa paninira, baka malubog pa ulit yung progress ni Nestor. Pagdating din ng gabi, mismong gabi na si Nestor ang umamin sa bahay namin nang hindi pa kami nagtatangkang gumawa o gumising sa panaginip nung gabing iyon. Nagmumugto at nakaba sa panginginig ng binti niya hawak ang bankbook na naibalik na ng savings account with remittance and receipts as proof. Makalipas at mahabang inamin na ni Nestor kung nakakuha ito mismo na malapit na sa 800,000 pesos mula kay Victor during Robert's initial prosecution, yung pang maintenance and operation ni Mrs. that time plus ang dami naming utang na hindi ko na makuhang malapitan.
Inabisuhan ako galing kay Mr. Victor as an old supplier to aid my problems, but hindi ito for any fabricated paper, ha? Binigay lang niya to as long na he won't ever alter his testimony stating Robert acts independently. And knowing there is pressure inside the board, he deliberately kept silent to save his wife in operation plus young kids. Pero ako? Kinain niya ko dahil nabawi ko yung pamilya ko. While ignoring na nabawi ka naman sa asawa at anak mo, na halos 5 years ko tinanong sa sarili ko, if pasasalamat ito of betrayal. Nanginginig ang asawa kong hawak ko yung braso. Naguguluhan siya hindi dahil bakit niya tinanggap yon, and the fact he knows their life goes tight to support that hospital fees, but the point in visiting him all the time within those past years and keeping a blind eye about the origin of funds. Wala. He never punched his good friend, neither driving him outside. Nagkwento din si Nestor that time, and sinabi kung paano inipon for the past year to refund fully that money that day and still can't send it. Tinawag ni Robert si Nestor and sinabing, "Ang pagsalba mo sa misis mo was never wrong, it's right. Ang mali lang, after obtaining it, using your silence. That shouldn't happen." Kinahapunan, pati misis ni Nestor, humagulgol siya when holding those records as she requested to the court na ibebenta na lang the actual property so she could surrender the money without any questions. Pinalayo ko the topic by saying na, kahit anong ipagpalit ng mga tao, may bata doon, the issue shouldn't fall apart. In fact, even si Robert advised Nestor that until clear findings occurred, they can hold it muna while pending final resolutions. And the next time, as Nestor concluded, Tomas was there and admits stealing backup records on technical stuff bago i-seized yung Hung Thin. Oops Agricold for assuming they manipulated operational data para maitago yung anomalies as evidence, na kinatatakutan that it may get him involved sa data stealing at sa theft corporate rules para 5 years niya isekreto yun. Kaya pala it perfectly aligns that they already started removing major items beforehand. And then, the message na ginamit ni Don Victor as an anchor is para sirain at idiin yung friendship. Nang makalipas pa muli, I witnessed Tomas and Nestor trying to say na iiwan nila any benefits nung 40 million to make up for the mistake. Dressed? Ang sagot ni Robert is, hindi na sila need parusahan of giving up because what it brings is simple. Lahat need humarap from what proportion ng gulo nila. At di na ko manunundo sa iba. Pati na rin sa the rest to hold account para sa mga pamilya nila in simple way. Hanggang after nun, sinabi the final call, na galing sa neutral mediation group regarding Don kay Don Victor to request mutual meeting via lawyer. May iaalok na babawiin na ang kaso kung hahayaan ni Robert to fully free the accounts 40M with 5 million add-on pay kapag hindi na binuklat yung files. As he turned down the idea, sabi ko din na magpakaseryoso din for peace and not just a single word. Para hindi niya makuhang manipulate as usual of typical business setting ng VDF kung saan man gaganapin it happens in a neutral area. 9. M. Sharp, the meeting point on commercial group with lawyers and reps, sa Agricold and those victims. Don Victoriano arrived well-dressed as expected. Dala niya pa mga attorney and right hands to present himself properly as if siya yung naapektuhan of vendettas. Pinagtatakpan pa niya na ang pera ay on land agreement that Tito Carlos arranged for the warehouse property, instead of paying those bribery stuff as proven on SD cards later. Ngunit mas binaliktad ni Victor yung blame, pointing out the character of Luis, Nestor and Tomas that their claims is purely made up to relieve their liabilities. That is typical defense to paint all in confusion on those cooperating teams and say nobody is worthy. He pointed out finally kay Robert. Sabi ni Don Victor, "No one pushed you to do the act of being hero, na ikaw mismo ang nagpasimuno, so pagtanggap ng kulong, you did not totally face this dahil sa amin the point that it was your vanity, the cause that Angel received bully labels, and the reason your wife loses her 5 years of golden time for waiting na sa kayabangan. Mo." Pinigilan ko magsalita, and Robert handled it gently saying, he admits being egoist on the fault and covering the blame, but those things shouldn't clean out that fraud paper, the transfer property prior. Right on time na nakita pa the reaction on Don Victor to make up that settlement on paper, dropping the rest. He even mentioned this case is risking 100 plus regular workers of his VDF. I was stunned kung paano gamitin that manipulation. But my husband states, pag nanagot yung corrupt leader, ang workers, separation, at sahod is untouched. Di ko ipapantay ang galit para maggipit. Yung taong nasa taas lang need managot. Hindi kasama the regular laborers. That silenced the lawyer.
In the process of these, Tito Carlos stepped forward, expressing his guilt on withholding that evidence to cover his debts, while refusing immunity, asking merely to spare the innocent kids from his blunders. Luis then, Nestor and Tomas doing exactly matching of roles na siyang nagbura the doubt over those claims that Victor said those is a lie to fabricate. Then biglang tinarayan pa si Luis na kakarmahin, which is precisely proves to everyone inside that that old guy used to be blackmailing all. In closing statements, nalaman na ang backdate issues with actual timestamps proved to be around 8 months away pagkatapos i-jail si Robert, so hindi na valid yung claims over the P40 million which the HR, the other side, secretly sends all the log visitors the prior day sa warehouse, proving that Kevin and the rest are actively engaging. That gave Robert the full closure without stepping the line. Bago pumasok sa kotse may nilagay si Victor. Bawi mo pamilya mo, pero ask him kung ano pinirmahan niyang dokumento kay Elena bago pa siya arestuhin kung wala ba kayong issue. Sabi ng text galing sa kaniya. Pinabayaan ko na, and then binigay ko the text sa husband ko asking directly right on the spot inside our bedroom without being crazy jealous over assumptions, avoiding what happened again the past 5 years. Pagbasa niya nag-confess siyang the 40M was drafted on a trust setup where it states, P12M for me and Angel, P5M to those partners, and P3M, reserved funding in case emergency ng workers that time na gumuho in liquidation as they could have. Wala pong nakuhang hati si Elena as part doon, but as the sole administrator and document keeper, nakita ko na kung ano ang nasa utak ko. Kaya ba nasabi the setup to make it that way for fear the rest of relatives or banks and those greedy would use me as pawn. Nagalit at the same time nagpatawad na he promised no more keeping secrets anymore the next days where Elena brings that document proving her honest and professional duties. Kaya natuto din sa wakas mister ko na hindi assurance palaging mabait kung hindi proper accountability. Doon niya tinanggap ang reality at hindi naging marupok sa desisyon. At bumuo sila ng special board committee containing ako, si Elena, abogado, at yung labor representative as check and balance bago niya i-approve anumang transfer. Pagkatapos noon, natuluyang buksan yung escrow nag-umpisa, the processing for the real distributions. Si Kevin caught entirely with all matching fake ID records plus the kidnapping charges that completely sunk all of his ill investments while dragging his whole properties along his mess na ginawa dahil lang the thought pag nakuha niya. The 40M solved lahat, but ang totoong karma, mas bumaon lang. Asilang nagtatayuan out of pride. Tito Carlos voluntarily sells his own lot as returning back without removing yung bahay na bato that he manages. Samantalang si Luis, facing his due legal sentence, taking credits the cooperation as reducing factors, which Robert visited for last time, na ipinakita niyang hindi po talaga yung galit for Robert kundi inis, na bakit kailangan niya palaging humingi at magpasalamat the fact he acts higher that ruins his spirit. Sa araw ng release 12M for my family, nilagay na the proper allocations in schooling plus safe funds where wala nang show-off para malaman padaangkan the things na nabago. We learned it by cutting the ties pag kailangan. And 5 million given through validation from a vendor, Aling Susan, packaging vendor, taking the clear answer. Despite saying the trauma, it wasn't the exact same feelings, but she acknowledged it and thankful that instead of Robert dodging the issue, he stood with responsibility. Yung natirang pera goes to worker fund training under safe mechanism sa mismong Committee of Labor Rights and Laws na pinayagan mismo the rules applying. The relatives showing up later pretending they wanted some businesses got turned down in professional way without throwing their past actions over them requiring precise plan. Bago humingi kasi ang sabi, the money of the wife doesn't equal to giving off donations for face. Pati the Bienan offered her saved gold rings. But Robert politely stated his respect that fixing his own mess doesn't require taking his old mother's properties. After the settlement na pinadala yung last file sa kanila, na the rest check the transparency, my husband starts taking ordinary manager works ng bodega ni Tomas without doing big titles, normal lang, reading some rules on his evening free times, telling exactly the same to the other about making small and right decisions rather than holding huge roles that endures mistake. And with Angel, although cold at first, gradually taking back her closeness knowing the truth. Hindi kailangan the perfection of hero taking everything, kundi we take problems altogether that makes the child proud. Nagpatawad, ngunit meron ng boundaries the fact si Tito Carlos occasionally checks sa medication, and Kevin sends letter that Angel decides whether to accept someday, the time that anger won't control her. Ngayon,
A year after na pinalaya, sa loob ng bodega, the year-end event kung saan his position isn't in top level but staying below together with the crews. Gabi nag-prepare po ng simpleng hapunan kami na present sina Nestor, Tomas, Mang Isko, Elena, and our parent-in-laws without any single fake and arrogant guests. The gray scarf kinuha at pinalibot on Angel's father's neck. Pagkatapos ng event, the husband questioned me kung regret ko the driving back ng 200 kilometers. Nasabi ko, ang pag-drive the car only takes day, but reliving again the next part the whole time is the struggle kung san wala nang mang-iiwan. At laging ipagtatanggol kung anong tama. Ang taong sanay isalo is naintindihan niyang the best part after na makuha the money isn't to justify the blame, rather rebuild back the family, knowing that accountability shouldn't fade when people fell along. Yun ang tunay, the bond of family is knowing not to ignore the real cause of their mistakes.